Ang mga halimaw ng Tagaytay ng Sylvia ay naging matapang, nagpapakupkop ng mga mapanirang demonyo. Pagsuway sa pamumuno ng hukuman ng langit. Ngayon, ako mismo ang pumunta. Sumuko na kayo. Sa loob ng maraming siglo, ang Tagaytay ng Sylvia sa hirap at ginhawa ay nag-alay ng espiritual na enerhiya sa hukuman ng langit nang walang pagkukulang. Ikaw, Bathala, may kapangyarihan ngunit kumilos ka ng walang katarungan. Sa halip, ginagamit mo ang eliksir ng langit para pilitin kami. Kaya, ganito pala ang maging Bathala. Lintik. Ngayon, isasagawa ko ang banal na katarungan. Isuko ang espiritong unggoy. Magpapatuloy ang mga eliksir gaya ng dati. Kung ipipilit mong harangin ako, ang buong Tagaytay ng Sylvia ay ililibing kasama niya. Ngayon, mas gugustuhin naming mamatay kaysa umatras. Humihingi ka ng kamatayan. Ang hukuman ng langit ay inapi ang aking mga kababayan sa loob ng 500 taon. Ngayon, maniningil na kami. Kaelen, wag! Sera, bilisan mo at tipunin ang espiritual na enerhiya. Kung hindi tayo makakakuha ng sapat na espiritual na enerhiya ngayon, pagagalitan na naman tayo ni Elara. Araw-araw, nangongolekta ng espiritu, buwan-buwan, nag-aalay ng tributo. Ang Tagaytay ng Sylvia na ito ay isang bilangguan lamang. Sera, alam mo ba? Ang espiritual na enerhiya na pinaghihirapan nating tipunin ay ginagamit para ipagpalit sa mga eliksir ng langit mula sa hukuman para mabuhay si Ina. Siyempre, naaalala ko. Pero, wala namang nagbago dito sa 100 taon. Makakulong ba tayo rito habang buhay? Ang esensya ng kawalang hanggan ni Ina ay kumukupas. Siya ay lubos na umaasa sa mga eliksir ng hukuman para mabuhay. Ang kaligtasan ng daan-daang Fae sa buong Tagaytay ng Sylvia ay lubos na nakadepende dito. Bilang anak ng matriarkang Lyra, hindi ka mananagot sa anumang pasanin ng angkan. Sa halip, determinado kang tumakas. Ito ay pabaya at walang ingat. Ayaw kong maging katulad nila na nakakulong sa mga bundok na ito habang buhay. Tama na, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Ang kwota na itinalaga sa iyo ngayon ay dapat mong tapusin ng mag-isa. Pumunta ka sa malalim na bangin sa likod ng bundok at tipunin ang espiritual na enerhiya ngayon. Kung hindi mo matatapos bago lumubog ang araw, makukulong ka ng 3 araw. Mag-ingat. Maliit, saan ka nanggaling? Hindi ka isang espiritong unggoy ng Tagaytay ng Sylvia. Sabihin mo sa akin kung saan ka nanggaling. Sera, lihim na nagpapakupkop ng kakaibang halimaw. Binabalewala ang mga batas ng Ridge. Alam mo ba kung anong pagkakasala ang ginawa mo? Elara, isa lang siyang maliit na espiritong unggoy na dumadaan. Hindi siya mabangis na halimaw. Muntik na siyang mahulog sa bangin kanina. Namagitan lang ako para iligtas siya. Hindi iyon paglabag sa batas ng Tagaytay. Matibay ang harang sa paligid ng Tagaytay ng Sylvia. Ang isang karaniwang ligaw na espiritong unggoy ay hindi maaaring makatuntong sa loob. Hindi alam ang pinagmulan ng unggoy na ito. Walang nakakaalam kung ano ang itinatago o binabalak niya. Sera, isuko mo na siya ngayon. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi. Inosente siya at hindi mapanganib. Hindi ko kayang manood lang at hayaang kunin mo siya dahil hindi mo siya ibibigay ng kusang loob. Huwag mo akong sisihin kung isasantabi ko ang ating pagkakapatid. Hulihin ninyo ang demonyong unggoy na ito. Elara, pakiusap, ngayon lang. Ilang taon nang nakahiwalay ang Tagaytay ng Sylvia. Paminsan-minsan, may dumaraan na manlalakbay. Hindi iyon nangangahulugang sila ay banta. Para sa ating pagkakapatid ngayon, hindi ko siya gagalawin sa pagkakataong ito. Ngunit walang lugar ang mga tagalabas sa Tagaytay ng Sylvia. Paalisin mo siya kaagad, bago lumubog ang araw. Ayaw kong makita siya saan man sa Tagaytay. Salamat, Elara. Hihikayatin ko siyang umalis ng madalian. Ikaw kaya mong mag-anyong tao? Ano ka ba talaga? Huwag kang matakot, Binibini. Wala akong balak na saktan ka. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Ako si Orion. Salamat at iniligtas mo ang buhay ko. Ako si Sera. Taga-Tagaytay ng Sylvia ako. Hindi ka taga rito. Bakit ka pumunta rito? Galing ako sa mundo sa labas. Naglalakbay-lakbay ako at napadpad ako sa kagubatang ito nang hindi sinasadya. Nakulong ako sa Tagaytay ng Sylvia mula pa ng ipanganak. Ang hamog at mga puno lang ang nakikita ko rito. Kahit isang beses ay hindi pa ako nakakalabas. Sa labas. Ano ang itsura? Matatarik at mapanganib na mga taluktok, mga ilog at dagat na puno ng mga manlalakbay at mga gala sa buong 3 mundo. Mga mistikong tagapagsanay, mga ligaw na espiritu, mga palaboy na kabalyero,
namumuhay sa dangal at paghihiganti. Kaya malawak at kahanga-hanga ang mundo. Gusto ko talagang makita iyon. Kung gusto mo, Binibini, pagkatapos kong tapusin ang aking gawain dito, maaari tayong maglakbay ng magkasama. Sabay nating tuklasin ang tatlong mundo. Ang pagtatapos ng iyong gawain tungkol sa Tagaytay ng Sylvia, hindi ba? O, pumunta ako rito upang maghanap ng isang sinaunang relikya. Isang sinaunang relikya. Dumidilim na. Kailangan ko nang bumalik. Manatili kang nakatago rito sa ngayon. Huwag kang gumalagala. Baka makita ka ng mga halimaw na nagpapatrol. Bukas, babalikan kita ng palihim. Sige, hihintayin kita rito. Bye. Ang esensya ng kawalang hanggan ni Ina ay humihina ng paunti-unti araw-araw. Siya'y humihina ng husto. Nasasaktan ang puso kung makita siya. Tila pinapanatili nila siyang buhay. Ngunit sa lahat ng mga taong ito, hindi pa rin gumagaling ang kanyang mga sugat. Ang mga eliksir ng langit mula sa hukuman ng langit. Ngunit ano ang magagawa natin? Lahat ng tao sa Tagaytay, araw at gabi, nag-iipon ng espiritual na enerhiya upang magbigay pugay sa hukuman ng langit. Kung titigil tayo sa pagbibigay, hindi na natin makukuha ang mga eliksir na pansamantalang lunas. Nag-aalala ako, Ina. Sira? Hindi ka ba lumalabas para mangalap ng espiritual na enerhiya sa mga bundok? Anong ginagawa mo dito sa pangunahing bulwagan? Elara, may itatanong ako sa'yo. Kagabi, narinig kong nag-uusap ang mga kapatid na babae na ang mga eliksir ng hukuman ng langit ay nagpapanatiling buhay kay Ina sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. At ang mga eliksir ay pampagaan lang ng sintomas, hindi ang ugat ng sakit. Kaya totoo ba iyon dahil narinig mo ang mga sabi-sabi? Hindi ko ito itatago sa'yo. Sumama ka sa akin. Ikaw ay makulit mula pa noong bata ka. Laging sabik sa mundo sa labas. Hindi mo gustong alamin ang nakaraan ng ating angkan. Ngayon, sasabihin ko sa'yo ang lahat. Ang ating ina, si Lyra, ay ang libong taong matriarka ng Tagaytay ng Sylvia. Siya ay malubhang nasugatan ilang taon na ang nakalipas. At ang kanyang esensya ng kawalang hanggan ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. Noon, may ipinadala ang hukuman ng langit para mag-alok ng kasunduan, nangangako na ang buong angkan ng Tagaytay ng Sylvia ay magtitipon ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa para sa hukuman ng langit sa mga susunod na henerasyon. At bilang kapalit, ang hukuman ng langit ay magpapadala ng mga eliksir ng regular upang panatilihing buhay si Ina. Kaya, tayong lahat, alang-alang kay Ina, ay nakakulong sa Tagaytay na ito. Tama, kapag tumigil tayo sa pag-aalay ng espiritual na enerhiya sa hukuman ng langit, agad na puputulin ng hukuman ng langit ang supply ng mga eliksir. Kung wala ang mga eliksir na magpapanatiling buhay kay Ina, ang kanyang esensya ng kawalang hanggan ay mababasag sa isang iglap at mamamatay siya kaagad. Sa oras na iyon, hindi lamang mawawalan ng buhay si Ina, kundi ang Tagaytay ng Sylvia. Kung wala ang matriarka nito, ay walang magiging pinuno at tiyak na aapihin ang mundo sa labas, o kaya ay mawasak. Kailangan ni Ina ang kanyang gamot ngayon. Salamat sa lahat ng iyong pagod, dahil ang lahat sa Tagaytay ay nangangailangan pa rin ng iyong pag-aalaga. Ina? Talaga bang ganoon kabait ang hukuman ng langit na magbibigay ng mga eliksir taon-taon upang iligtas ang buhay ni Ina? Mabait? Ang hukuman ng langit? Sa simula pa lang, ay umaasa na masyado tayong natatakot para kumilos. Alam mo ba na ang mga materyales na nagpapanatiling buhay kay Ina ay eksaktong mga bagay na aming kinokolekta sa Tagaytay ng Sylvia, araw at gabi? Ang espiritual na enerhiya na iniaalay namin, libong milya ang aming nilalakbay. Anong sinabi mo? Nag-aalay kami ng espiritual na enerhiya at ginagamit ito ng hukuman ng langit upang magpino ng mga eliksir at ibinabalik nila ang mga ito upang panatilihing buhay si Ina. Eksakto. Ang buhay ni Ina ay nasa kamay ng hukuman ng langit, kaya tayo ay hindi mangahas na lumaban at hindi makalaban. Sera, nandito ka na. Mahigpit ang mga patrol sa bundok kamakailan. Kailangan kong dumaan sa malayong ruta. Kahapon, sinabi mong pumunta ka sa Tagaytay ng Sylvia para sa sinaunang relikya. Pwede mo bang ikwento sa akin? Sabi ng alamat, may isang sinaunang relikyang nakaselyo sa Tagaytay ng Sylvia. Hanapin mo ito at maaari mong hatiin ang kalangitan. Lumaki ako sa Tagaytay ng Sylvia. Hindi pa ako nakarinig ng anumang nakatagong relikya dito.
Isang sinaunang relikya na may ganyang kalakas na kapangyarihan. Ano ang gagawin mo dito? Ang tatlong mundo ay nagkakagulo dahil sa alitan ng mga celestial at fae. May digmaan sa lahat ng dako. Alam mo kung bakit? Dahil sa hukuman ng langit. Ang hukuman ng langit. May paparating. Isang halimaw na nagpapatrolya sa Tagaytay. Lakas ng loob mo, dayuhang halimaw. Pumasok ka nang walang paalam sa Tagaytay ng Sylvia. Dinadaya ang aming mga kapatid. Ano ba talaga ang pakay mo? Naging magkaibigan kami ni Sarah. Naging tapat kami sa isa't isa. Nasaan ang daya? Wala akong masamang intensyon. Hindi ako kailanman nagplano laban sa Tagaytay. Hindi kilalang pinagmulan. Palihim na gumagala. Sinisira ang aming mga alituntunin. Sino ang magsasabing wala kang binabalak? Kung magdadala ka ng mga kaaway sa Tagaytay, ang buong Tagaytay ng Sylvia, 10,000 buhay ang mamamatay dahil sa iyo. Sarah, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Putulin mo na ang ugnayan sa kanya, bumalik ka sa iyong mga kababayan, at kakalimutan ko na lang ito. Elara, hindi masama si Orion. Ilang araw mo pa lang siyang kilala, at sigurado ka na agad na hindi siya masama. Alam mo ba na binabantayan tayo ng hukuman ng langit sa bawat galaw natin? Putulin mo na ang lahat ng ugnayan sa kanya ngayon din. Kung hindi, wala kang aasahang awa. Elara, nakikiusap ako. Maawa ka kay Orion. Lahat, pakinggan ninyo ang utos ko. Hulihin ninyo ang dayuhang halimaw na iyan. Pigilan si Sarah. Huwag ninyong hayaang makatapak ang alinman sa kanila sa labas ng Tagaytay ng Sylvia. Ngayon, kailangan mong manatili. Kayo na mga halimaw ng Tagaytay ng Sylvia masyadong matapang. Tinatago ang mga mapanirang demonyo. Lumalaban kayo sa pamamahala ng hukuman ng langit. Ngayon, mismong ang dibisyon ng alkimya ng hukuman ng langit ang pumunta. Hindi ba kayo susuko? Panginoong Malakor, nagbibigay-pugay kami sa inyo. Hindi namin alam na darating kayo sa Tagaytay. Hindi kami nakapagbigay sa inyo ng tamang pagtanggap. Sana po ay patawarin ninyo kami. Ang Tagaytay ng Sylvia ay naglingkod sa hukuman ng langit sa loob ng maraming henerasyon. Lagi naming sinusunod ang mga patakaran. Kaya bakit ang gulo ngayon? Panginoon ko, ang aking kapatid na babae ang lumabag sa mga batas ng Ridge. Habang dinidisiplina ko siya, aksidente akong nakagawa ng gulo at nakaistorbo sa inyo. Panginoon ko, Sa palagay ko, hindi ganoon kadali iyan. Ilang siglo na akong naglilingkod sa dibisyon ng alkimya ng hukuman ng langit at nakilala ang hindi mabilang na espiritual na kayamanan. Ang lalaking nasa likod mo ay isang espiritong unggoy, bihira sa lahat ng tatlong mundo at isang pangunahing sangkap ng alkimya. Panginoon ko, huwag kayong magsalita ng walang katuturan. Ang tapang mo, ang mga batas ng langit ay hindi sisirain ng isang halimaw. Ang Tagaytay ng Sylvia ay lihim na nagtatago ng isang espiritual na nilalang. Ito ay tahasang paghihimagsik, isang pagtatangka na labagin ang mga batas ng langit. Alam ng matalino kung kailan aatras. Kung ipipilit mong protektahan ang espiritong unggoy na ito, ang supply ng hukuman ng langit kay Matriarkang Lyra, ang eliksir ng langit na nagpapanatili sa kanyang buhay, ay tuluyang mapuputol. Naglakas loob kang mangbanta sa akin gamit ang buhay ng aking ina. Huwag kang gumawa ng padalos-dalos. Ang buhay ni ina ay lubos na nakadepende sa eliksir na iyan. Hindi natin ito pwedeng ipagsapalaran. Ang hukuman ng langit, ang modelo ng tatlong mundo, ay hindi nang hihikayat sa pamamagitan ng katwiran, kundi gumagamit ng banal na kapangyarihan upang agawin ang mga nilalang. Kung kumalat ang balita tungkol dito, hindi ba kayo magiging katatawanan? Matalas ang dila mo. Na-reserve na siya ng dibisyon ng alkimya. Ngayon, dadalhin kita pabalik sa hukuman ng langit. Sinumang hahadlang sa akin ay kaaway ng buong hukuman ng langit. Tathala, nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan, pero hindi mo ginagawa ang tama. Sa halip, ginagamit mo ang eliksir ng langit para kontrolin kami. Hindi kayo karapat-dapat maging bathala. Isuko ang espiritong unggoy at patuloy ang pagdating ng eliksir. Kung lalabanan mo ako, mamamatay ang buong Tagaytay ng Sylvia kasama siya. Hindi na kailangan. Sasama ako sa inyo. Ako na mismo ang magpapaloko. Huwag mong idamay ang Tagaytay ng Sylvia at iwan ang nanay niya. Hindi, alam ko kung paano gumagana ang dibisyon ng alkimya. Hindi ka makakalabas na buhay. Kung mananatili ka rito habang buhay, nag-iipon ng espiritual na enerhiya at hindi nasusubok tumakas, titigilan ko siya. At ihahatid ko ang eliksir sa tamang oras para gamutin si Lyra. Sang-ayon? Sarah, Ito lang ang paraan.
Kung tutuparin mo ang pangako mo, panatilihing ligtas si Orion, at ipadala ang elixir sa tamang oras, mananatili ako sa Tagaytay ng Sylvia. Habang buhay, nag-iipon ng espiritual na enerhiya araw-araw, at hindi kita susuwayin. Mabuti. Sang-ayon. Tinutupad ko lagi ang salita ko. Ah, Manatili lang sa Tagaytay at huwag nang gumawa ng gulo. Orion, kailangan mong manatiling ligtas. Nangako ang Bathala na hahayaan kang mabuhay. Gagawin niya iyon. Ano? Bakit hindi tayo makalabas? Ito ang harang ng hukuman ng langit na pumipigil sa bundok na sumasaklaw sa buong Tagaytay ng Sylvia. Mula ngayon, tayong lahat hindi na makakaalis sa Tagaytay na ito. Sinungaling, sinungaling, lahat sila ay sinungaling. Ang kasunduan, ang pangako, lahat ay kasinungalingan mula pa sa simula. Yung siraulo, nagkunwaring pinapakalma ako. Kinuha si Orion, at lihim na naglagay ng harang para bitagin ako. Ang tanga ko para maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang hukuman ng langit ay nagplano simula pa lang na panatilihin tayong nakulong dito magpakailanman. Hindi intensyon ni Panginoong Malakor na tuparin ang kasunduan. Si Sarah ay lubusang niloko. Bata mula sa Tagaytay ng Sylvia, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng enerhiya mo. Ang espiritong unggoy na iyan ay may minsan sa isang milenyo dalisay na espiritual na diwa, tamang-tama para sa isang supreme elixir ng langit para iligtas si Matriarkang Lyra. Manatili ka sa Tagaytay ng Sylvia at mag-ipon ng espiritual na enerhiya, manatili sa iyong lugar at tigilan mo na ang pag-asa sa wala. Sinungaling. Sinira mo ang salita mo, sinungaling. Pinangako mo sa akin na hindi mo siya papatayin. Sarah, kumain ka naman kahit konti. Pinapahirapan mo ang sarili mo. Masisira ng tuluyan ang katawan mo. Nakaangat na ang harang. Wala nang magbabago ngayon. Alam nating dalawa iyan. Ang hukuman ng langit ay hindi kailanman naging mabuti sa Tagaytay ng Sylvia. Sa loob ng mga siglo, wala tayong karapatang lumaban. Malupit si Panginoong Malakor. Huwag kang kumapit sa maling pag-asa. Sinabi niya na gagawing elixir ng langit si Orion. Ako ang nagpadala sa kanya sa mismong panga ng dibisyon ng alkimya. Kasalanan ko lahat. 3 araw at gabi kang hindi kumakain. Kung ipagpapatuloy mo ito, bago pa man kumilos ang hukuman ng langit, masusunog ka muna. At alam mo ba mula pa sa simula? Nagagawing elixir ni Panginoong Malakor ang mga espiritong nilalang. Mga dekada na ang nakalilipas. Ginawa ni Panginoong Malakor na elixir ng langit ang isang espiritong usa. Walang hindi niya gagawin para makuha ang gusto niya. Dahil alam mo na mula pa sa simula, bakit hindi mo ako sinabihan ng mas maaga? Paulit-ulit kitang pinigilan na umalis sa bundok. Hindi naman dahil matigas ang ulo ko sa mga batas ng Ridge. Hindi ko inakalang makakasalubong mo si Orion sa bundok. At hindi ko inakalang bababa si Panginoong Malakor ng personal. Nagplano siya sa bawat hakbang ng daan. Huli na para pag-usapan ito ngayon. Ako ang nagtulak sa kanya, sa kanyang kapahamakan. Pumunta ka mismo sa Tagaytay ng Sylvia. Ihatid ang elixir ng langit na ito sa mga halimaw na iyon. Hindi pa dapat mamatay si Lyra. Gagawin ko po ang inyong utos. Sa utos ng Panginoong Malakor ng Dibisyon ng Alkimya, Nagdadala ako ng elixir ng langit na nagpapahaba ng buhay. ang elixir na ito ay puno ng espiritual na enerhiya. Maaari itong magbigay kay Matriarkang Lyra ng ilang taon pa. Pahalagahan ninyo ito ng mabuti. Nagpapasalamat kami sa hukuman ng langit para sa elixir. Susundin namin ang inyong mga utos. Ang elixir na ito ay makapagbibigay kay nanay ng mas maraming oras. Wala na tayong ibang pagpipilian. Ah, Pumuputok na ang harang. Isang espiritong galing sa ibang mundo ang pumapasok. Bilisan,
Sabihin sa dalawang Panginoon Ang harang na nagkukulong sa bundok. ay hindi kailanman nagkaroon ng kaguluhan. Ngayon, may kakaibang senyales na lumitaw. Ito ay maaaring mga hulugan ng malaking kapahamakan. Sarah, huminahon ka. Ang espiritual na enerhiya ng espiritong unggoy na ito ay kakaiba. Hindi ito ordinaryong espiritu ng ligaw. Hindi alam ang kanyang mga intensyon. Huwag gumawa ng anumang padalos-dalos na hakbang. Ikaw nga. Anong espiritu ang naglakas loob na pumasok sa tagaytay ng Sylvia? Elara, wala siyang masamang intensyon. Sarah, nakalimutan mo ba ang nangyari 500 taon na ang nakalipas? Bumalik ka. Bumalik ka nga? Bumalik na ang espiritong unggoy. Ang siklo ng reinkarnasyon ay nagsimula muli. Ang mga kasalanan ng hukuman ng langit. Ina, nararamdaman mo ba siya? 500 taon na ang nakalipas. Ang kanyang katawan ay sinunog sa hurno ng alkimya. Ang kanyang espiritual na diwa ay hindi naapula. Siya ay isinilang muli. Ang pagsubok na ito ay hindi pa tapos. Sa huli, hindi makakatakas ang tagaytay ng Sylvia sa balanse ng batas ng Sansinukob. Ibig sabihin, ang pino ni Panginoong Malakor, 500 taon na ang nakalipas ay ang kanyang pisikal na anyo lamang. Ang tunay na Orion ay isinilang muli. 500 taon. Akala ko hindi na kita makikita muli. Ako ang nagkasala sa iyo noon. Itinulak kita sa bangin gamit ang sarili kong mga kamay. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang mahulog ka muli sa mga kamay ng hukuman ng langit. Hindi ka na magdurusa ng ganoon muli. Ang harang na nagkulong sa atin sa bundok sa loob ng 1,000 taon ay sa wakas ay gumuho na. Lumilitaw ang espiritong unggoy at nagsisimula muli ang tadhana. Ngayon, tinipon ko kayong lahat para sa isang bagay. Pagkatapos ng 500 taon, ang pagsasabwatan ng langit, ang massacre sa Hurno, at ang pagkabilanggo ng tagaytay ng Sylvia sa loob ng maraming henerasyon ngayon, ay malinaw na ang katotohanan ng ating pang-aapi. Ngayon, nasira na ang harang. Hindi na tayo ang mga nakakulong na hayop ng hukuman ng langit. Elara, makapangyarihan ang hukuman ng langit. 500 taon na ang nakalipas, wala tayong lakas laban sa kanila. Ngayon, bumalik na ang espiritong unggoy. Kaya ba niyang labanan ang tadhana at baguhin ang kapalaran? Kung gagalitin natin ang hukuman ng langit at muling magpababa ng kanilang mga sundalo ng langit sa atin, maaaring lipulin ang ating mga kababayan. 500 taon na ang nakalipas. Kami ay walang laban at nasa kanilang awa. Kaya naman ang ina ay nasa bingit ng kamatayan. Ang ating mga kababayan ay walang paraan palabas. Ngayon wala na ang harang, malawak ang mundo, at mayroon na tayong paraan palabas. At ang espiritong unggoy ay may taglay na walang kapantay na espiritual na diwa. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi nagkataon. Ito ang tanging pagkakataon ng tagaytay ng Sylvia upang masira ang pagkakapatas. Elara, may balita ako. May lumitaw na liwanag ng langit sa abot-tanaw. Mukhang isang opisyal ng langit na may kautusan ay bumababa muli. Diretso siyang papunta sa tagaytay ng Sylvia. Walang pagtakas sa darating. Ipakalat ang balita, ilagay ang buong tribo sa mataas na alerto, ipagtanggol ang tagaytay, at hintayin ang susunod na mangyayari. Kayong mga walang kwentang Fae ng Sylvia, paano ninyo nagawang sirain ang harang ng hukuman ng langit at pinapasok ang dayuhang kasamaan sa bundok? Alam niyo bang ang pagsuway sa mga batas ng langit ay isang kasalanang may parusang kamatayan? Ang harang ng langit? Ito ay nagkulong sa aking mga kababayan sa loob ng 500 taon. Ito ay nagtrap ng buong tribo natin sa isang Hurno. Ito ay nagpahamak sa aking ina at sa akin at nilinlang tayong lahat. Ngayon, ang harang ay gumuho ng mag-isa iyon ay katarungan ng Sansinukob. Matapang na halimaw. Paano mo nagawang magsalita ng ganyang kawalang galang? Si Panginoong Malakor ay mahabagin. Taon-taon ay binigyan niya kayo ng mga tableta upang mapanatili ang inyong mga buhay. Subalit kayo ay walang utang na loob. Sa halip, galit kayo sa kanya. Itinago ninyo ang anomalya, maliwanag na gusto ninyong mamatay. Awa? Ang tinatawag ng hukuman ng langit na awa ay walang iba kundi makasariling pagnanakaw at walang prinsipyong paraan. Yan ang espiritong unggoy na dapat ay ganap ng nawasak. Siya ay muling nabuhay. Iulat ito sa dibisyon ng alkimya agad. Iulat kay Panginoong Malakor. Ang dating pagsubok ay muling nagsimula. Lumitaw na ang anomalya. 500 taon na ang nakalipas. Isang natitirang espiritu ang halos nakatakas. Ngayon, ito ay bumabalik sa pamamagitan ng reinkarnasyon. Ngayon, binibigyan tayo ng batas ng Sansinukob ng pagkakataong mahuli ito. Ang espiritong unggoy na ito ay isang anomalya ng langit at lupa, ang pangunahing sangkap ng alkimya. Ngayon, muli natin itong mahuhuli at lubusan itong dadalisayin. At wakasan na ang bantang ito magpakailanman.
Inapi ng hukuman ng langit ang aming mga kababayan sa loob ng 500 taon. Pero ngayon nandito ako. Wala nang hahawak sa kanya. Pasensya na, kasalanan ko lahat, at nadamay kita sa gulo na ito muli. Kung hindi kita nailigtas noon, hindi mo mararanasan ang paghihirap sa hurno, ni ang mga pagsubok ng reinkarnasyon. Sa buhay na ito, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Kahit gaano karaming sundalo ng langit ang ipadala ng hukuman, hindi ko nahahayaang mag-isa ka ulit. Hindi na ako aatras o makikipagkompromiso. Tayo na. Tutulungan natin si Elara. Kayong mga walang kwentang Fae, naglalakas loob kayong sumalungat sa hukuman ng langit. Ngayon, hindi ko lang huhulihin at papatayin ang anomalya, kundi lulupakin ko rin ang tagaytay ng Sylvia hanggang sa lupa at babayaran ang inyong 500 taon ng paghihimagsik. Ang aking mga kababayan sa Tagaytay ng Sylvia ay nagtiis sa katahimikan sa loob ng maraming henerasyon. Pero hindi ibig sabihin na hahayaan naming patayin kami. Hayagan kayong sumasalungat sa mga langit. Babalik kami sa hukuman ng langit para magulat. Sa loob ng 3 araw, si Panginoong Malakor mismo ang pangungunahan ng hukbong celestial dito at durugin ang inyong mga kababayan at dalisayin ang anomalya at lipulin ang lahat ng Fae. Sa loob ng 3 araw, darating mismo si Panginoong Malakor. Iyon ang tunay na wakas, kaya maghahanda tayo para sa digmaan. Sa pagkakataong ito, hindi na natin hahayaang patayin tayo. Sa ngayon, ang buong Tagaytay ay nakahanda na sa digmaan. Ang mga bihasa sa pormasyon, i-deploy ang defensive arrays ng Tagaytay. Mga bihasa sa Mahika, bantayan ang mga daanan ng bawat talukto. Mga malalakas ang katawan, bantayan ang gate ng bundok. Araw at gabi, magpalit-palit ng shift. Huwag magpabaya, sa 3 araw, lalaban tayo sa hukbong langit. Maliwanag! Aking mga kababayan, itinuturing tayo ng hukuman ng langit na parang mga langgam. Itinuturing nilang sangkap sa alkimya ang mga inosenteng buhay. Ang laban ngayon ay hindi para sa paghihimagsik, kundi para sa kaligtasan. Hindi para sa katarungan, kundi para manatiling buhay. Kung manalo tayo sa laban na ito, malalagot natin ang ating mga tanikala at lalabas tayo sa Tagaytay ng Sylvia. Kung matalo tayo, malilipol tayo at walang muling pagsilang. Ako, si Sarah, ay mabubuhay at mamamatay kasama ng Tagaytay na ito. Noon, hindi ang hukuman ng langit ang nagligtas sa akin. Ako ay tinambangan ng hukuman ng langit at malubhang nasugatan. Pinilit na pumirma ng kontrata upang anihin ang espiritual na esensya at magpino ng mga eliksir para sa kanila. Sa loob ng maraming henerasyon, naging isang kasangkapan ng hukuman ng langit. Ang tinatawag na mga eliksir ng langit na nagpapahaba ng buhay ay lason pala na nagpapanatili sa akin na buhay. Taon-taon, nilalamon nila ang aking esensya ng kawalang hanggan. Kaya hindi ako makagaling at manatili sa ilalim ng kanilang kontrol magpakailanman. Si Panginoong Malakor ay nahuhumaling sa pagpino ng spiritual essence. Siya ay nakakapag-breakthrough sa mga rank sa pamamagitan ng paglamon sa cultivation ng mga espesyal na nilalang. 500 taon na ang nakalipas. Ang espiritual na esensya ni Orion ay walang katulad. Pinagnasaan niya ito ng matagal. Pinagnasaan na niya ito noon pa man. Kaya nagplano siya ng serye ng mga panlilinlang upang makuha ang espiritual na esensya at magpino ng kanyang sariling eliksir. Ngayon, si Orion ay bumalik, muling isinilang. Si Panginoong Malakor ay hindi titigil sa anuman upang muli siyang pinuhin, upang makapasok sa mas mataas na antas ng immortal. Kaya lahat ito ay sadyang pakana. Wala sa mga ito ay aksidente. Sira, ang espiritual na esensya ni Orion ay nakatali sa iyo. Kayo dalawa ang tanging makakasira sa mga teknik ng alkimya ng langit at malutas ang suliraning ito ng milenyo. Nakamamatay ang laban na ito, ngunit kayo dalawa, ang tanging pag-asa para sa Tagaytay ng Sylvia. Nanay, naiintindihan ko. Poprotektahan ko si Kael at panatilihing buhay ang ating mga kababayan. Kayong mga Sylvian Fae, ayaw ninyong magsisi. Nagtataksil kayo sa langit, sumusuway sa batas ng San Sinukob. Ngayon, ako mismo ang mamumuno sa hukbong langit upang durugin ang mga rebelde at dalisayin ang anomalya. Wasakin ang bundok na ito. 1000 taon ng pagkaalipin nagtatapos ngayon. Ang aking Tagaytay ng Sylvia, hindi magiging puppet ng hukuman ng langit o handog para sa alkimya. Lalaban kami hanggang kamatayan. Para protektahan ang aming lupain. 500 taon na ang nakalipas. Dinalisay ko ang espiritong unggoy at ipinakulong ang buong angkan ninyo. Ngayon, gagawin ko kayong abo, lahat. 500 taon na ang nakalipas. Nakipagkompromiso ako para sa aking mga kababayan. Pagkalipas ng 500 taon,
Hindi ako susuko. Gusto mo ang kanyang espiritual na esensya. Kailangan mong lampasan ang aking bangkay. Tanga kang matigas ang ulo. Lahat ng kawal, atake. Patayin ang mga Fae. Hulihin ng buhay ang espiritong unggoy. Simbiotikong espiritual na esensya. Kaya ito ang sinaunang landas ng symbiosis. Kaya pala walang katulad ang espiritual na esensya ng unggoy na ito. Nakatali ito sa buhay ng babaeng Fae na iyon. Magaling, magaling. Ang iyong kasakiman sa kapangyarihan ay nagdulot ng pinsala sa iba at nagdulot ng walang katapusang patayan. Ngayon ang araw ng iyong pagtutuos. Nagbalik si Panginoong Malakor na talo. Hindi siya magpapatalo ng ganoon lang. Tumakas siya pabalik sa hukuman ng langit. Tiyak na magtitipon siya ng mga sundalo at magtatakda ng isang nakamamatay na bitag. Hinihintay tayong pumasok. Siyam na pintuan ng hukuman ng langit. Bawal na lupain sa lahat ng dako. Hindi mabilang na mga general ng langit. Ito'y hindi basta isang labanan sa tagaytay ng Sylvia. 500 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng pandaraya at panlilinlang at sa bigat ng kanyang kapangyarihan. Pinagwatak-watak niya tayo. Itinakda niya ako sa reinkarnasyong nakakadurog ng kaluluwa at iniwan kang nakakulong sa ridge para sa pagbabayad sala. Lahat ng sama ng loob sa buhay na ito, ako mismo ang mag-aayos sa hukuman ng langit. Ang hukuman ng langit, siyam na antas ang lalim. Wala pang nangahas na salakayin ito ng mag-isa. Si Panginoong Malakor ay namamahala sa dibisyon ng alkimya sa loob ng maraming siglo. Siya'y tuso at walang awa. Nagtago siya ng hindi mabilang na nakalalasong array ng kamatayan. Kung mag-isa kang pupunta, masyadong mapanganib. Kung hindi ako pupunta, hindi kailanman malulutas ang tadhana. Ninanais niya ang aking espiritual na kakanyahan at natatakot sa iyong kapangyarihan. Hanggat mananatili tayo sa tagaytay ng Sylvia, babantayan niya tayo at lalapit hakbang-hakbang. Isang araw, sasalakayin niya muli ang ridge na ito at papatayin ang ating mga kababayan. Sa halip na maghintay at mamatay, mas gugustuhin kong salakayin ang hukuman ng langit at wasakin ang milenyong pagsasabuatan. Mananatili ako sa tagaytay ng Sylvia. Protektahan si Ina at ang angkan at palakasin ang mga depensibong array ng ridge. Hindi namin bibigyan ng pagkakataon ng hukuman ng langit. Ikaw ay haharap sa hukuman ng langit ng mag-isa. Mag-ingat ka ng husto. Kung magkamali, bumalik ka agad. Huwag ipagpilitan ang laban na talo. Hintayin mo ako. Sa pagkakataong ito, dadalhin kita sa kabila ng tagaytay ng Sylvia at ipapakita sa iyo ang lahat ng lupain ng 3 daigdig. Sino yan? Pangahas ka. Lumabag ka sa bawal na lugar ng hukuman ng langit. Panginoong Malakor ng Dibisyon ng Alkimya ay nagbintang sa mga tapat at ikinulong at pinatay ang mga inosente. Ngayon, ako si Kael, lulusubin ang hukuman ng langit para sa katarungan. Mayabang na unggoy. 500 taon na ang nakalipas, halos hindi ka nakatakas sa pamamagitan ng reinkarnasyon. Ngayon, hinihingi mo ang kamatayan. Naglakas loob kang lusubin ang langit at hamunin kami. Mga sundalo ng langit, pakinggan ninyo ang aking utos. Bumuo ng hanay at patayin siya. Sino mang hahadlang sa akin, mamamatay. Sinumang lumabag sa hukuman ng langit ay mamamatay ng walang awa. Ikaw, walang kwentang unggoy. Ikinakaya mong suwayin ang langit at lusubin ang hukuman ng langit. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na hindi dapat lapastanganin ang kapangyarihan ng hukuman ng langit. Kapangyarihan ng langit. Ikaw, sinumpang unggoy. Nasa kamay ko si Sarah.
May posisyon ka sa hukuman ng langit? Ngunit kumilos ka ng napakababa. Kasuklam-suklam? Kung hindi dahil sa iyong sinumpang pakana, hindi sana sumuko ang espiritong unggoy. Pakawalan mo siya. Ikaw, munting unggoy, ang tapang mo. Mag-isa mong sinira ang depensa ng hukuman ng langit. May kakayahan ka nga. 500 taon na ang nakaraan. Nabigo akong ganap na sirain ang iyong espiritual na esensya. Sa halip, isinilang kang muli sa pamamagitan ng reinkarnasyon. At bumalik kang mas malakas pa. 500 taon na ang nakaraan, nilinlang mo si Sarah, pinino mo ang aking katawan, at inilatag ang iyong mga pakana. Ngayon, babayaran mo ang iyong mga krimen sa dugo. Sa isang pag-iisip lamang, maaari ko siyang gawing abo. Mawawasak ang kanyang kaluluwa. Kung ibibigay mo ng kusa ang iyong magulong espiritual na esensya, ililigtas ko ang kanyang buhay. At hahayaan kayong dalawa na umalis. Huwag kang maniwala sa kanya. Ang pagsasabwatan ng hukuman ng langit ay mas nakakatakot kaysa sa iniisip mo. Hindi niya kailanman gusto ang relikya. Gusto niyang gamitin ang iyong esensya para mapanatili ang kanyang pamamahala upang mamuno sa 3 mundo. Sa sandaling sumuko ka, hindi lang ang ating mga buhay ang nakataya, kundi ang lahat ng nilalang sa 3 mundo ay magiging mga tau-tauhan ng hukuman ng langit. Sige, dahil napakaintindi mo, sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Ang tinatawag na sinaunang relikiya ay isang mito lamang. Ito ay isang kasinungalingang gawa-gawa ng hukuman ng langit mula pa noong una. Hindi ko kailanman gusto ang isang walang buhay na relikya. Gagamitin ko ang mito upang hubugin ang opinyon ng publiko sa 3 daigdig at panatilihing kontrolado ang mga celestial at fae. Gagawa ako ng mga elixir mula sa espiritual na esensya upang patatagin ang milenyong hegemonya ng hukuman ng langit at gawing mga basalyo ng hukuman ng langit ang lahat ng nilalang magpakailanman. 500 taon na ang nakalipas, pinuno mo ang aking katawan. Dinaya si Sarah, at ikinulong ang buong Tagaytay ng Sylvia. At ngayon, nagkakalat ka na naman ng kasinungalingan tungkol sa isang banal na artifact, nagbabalak laban sa 3 mundo. Ano ba talaga ang binabalak mo? Wala kailanman naging katarungan sa 3 mundo. Ang kaligtasan ng pinakamalakas ay ang matibay na batas ng sansinukob. Ang mga sinaunang digmaan ay nagngangalit ng walang katapusan. At lahat ng nilalang ay namuhay sa kaguluhan. Ang hukuman ng langit ay nagtatag ng kanilang kaharian, hindi upang iligtas ang mundo o alagaan ang mga tao nito, kundi upang kontrolin ang lahat ng nilalang at balansehin ang lahat ng bagay. Lamang ng hukuman ng langit, mga kasinungalingan, upang patahimikin ang mga mangmang, hindi ang mga digmaan ng mundong mortal o ang mga alitan sa pagitan ng mga celestial at fae ay hindi kailanman magwawakas. Saan man may mga nilalang, may pagnanasa at alitan. Ang ating hukuman ng langit ay umaani ng espiritual na enerhiya ng 3 mundo bawat taon. Pinoproseso ito upang maging natatanging espiritual na esensya at gumagawa ng mga elixir ng langit na nagpapahaba ng buhay. Tila ito ay upang mapanatili ang balanse sa lahat ng nilalang. Pinapanatili ang mga fae, mortal at mga rebelding immortal habang buhay na sunod-sunuran sa palasyo ng langit, hindi na muling babangon. Ang magulong magkatuwang na espiritual na esensya sa loob mo ay ang pinakadalisay at pinakamakapangyarihang sangkap ng alkimya sa 3 mundo. 500 taon na ang nakalipas. Nabigo akong pinukan ng lubusan at pinagsisihan ko ito sa buong buhay ko. Hanggat kukunin ko ang magkatuwang na esensya na ibinabahagi mo kay Sarah at pino iyon upang maging eliksir ng langit, masisira ko ang aking mga ugat ng immortal, wasakin ang mga tanikala ng ganti at umakyat sa tuktok ng 3 mundo. Bilang kagalang-galang na bathala, uutusan ko ang tadhana at buhay ng lahat ng nilalang. Kaya 500 taon na ang nakalipas. Ang pagkikita, ang sakripisyo, ang pagkabilanggo mula simula hanggang wakas. Lahat ito ay ang iyong maingat na binalak na pakana. Ang mga fae ay isinilang na mababa. Sinadya upang maglingkod sa hukuman ng langit at upang ipaghanda ang daan nito. Kung wala ang balanse at kontrol ng hukuman ng langit, ang 3 mundo ay matagal nang bumagsak sa digmaan at pagkawasak, at lahat ng buhay ay nawasak na. Ang aking mga kababayan ay nagtrabaho ng maraming henerasyon. Nag-iipon ng espiritual na enerhiya araw at gabi, nauubos ang kanilang buong kultibasyon. Bilang kapalit, ang aking ina ay nakaratay sa kama, at ang aming buong angkan ay nakabilanggo ng maraming henerasyon. Ito ang iyong tinatawag na katarungan ng sansinukob. Ang mga buhay ng langgam ay hindi karapat-dapat banggitin. Ngayon, lahat ay naayos na. Kayo ay nakalaan na maging ang mga tuntungan para sa aking pag-angat bilang kagalang-galang na bathala. Mga sundalo ng langit, pakinggan ang aking utos. Bumuo ng lambat ng langit at lupa, palibutan at patayin ang rebelding demonyong unggoy na ito. Dahil ang batas ng sansinukob ay hindi makatarungan at ang hukuman ng langit ay masama, Kaya ako ay babangon laban sa 9 na langit, at wasakin ang mga huwad na langit. Ngayon, gigibain ko ang dibisyon ng alkimya, at puputulin kita, ikaw na peking opisyal ng langit.
Ano naman kung may magulong espiritual na esensya ka? Ngayon, nakulong ka sa Heaven's Net Array. Naubos na ang iyong espiritual na kapangyarihan. Mamamatay kang lubos, katawan, at kaluluwa. Sa huli, ang tadhana mo ay ang mapino. Kael, tumakbo ka! Huwag mo akong alalahanin. Kailangan mong mabuhay. Huwag mong ulitin ang pagkakamali ng 500 taon na ang nakalipas. Sa likod mo! Sa likod mo! Kale, Ikaw, mga karmikong kasalanan ng reinkarnasyon. Ngayon, lubos kong wawasakin ang iyong kaluluwa. Hindi ka na muling magre-reincarnate. Usapan na, hindi ko babaliin ang aking pangako. Mag-iipon ako ng espiritual na enerhiya, araw-araw. Saka ako mananatili sa Tagaytay ng Sylvia habang buhay. dadalhin ko ang eliksir ng langit sa Basta tamang oras. tutuparin mo ang iyong Iingatan ko salita. si Orion. Mag-ingat. Ako ay parehong Kael at si Orion. 500 taon na ang nakalipas, hindi kita naprotektahan. Makalipas ang 500 taon, inilagay pa rin kita sa panganib. Wala akong silbi. Hindi mo kasalanan. Hindi kita sinisi. 500 taon na ang nakalipas. Niloko kanya para bantayan ang Tagaytay ng Sylvia at ginawa akong eliksir ng langit. Makalipas ang 500 taon, inulit niya ang parehong daya. Itinali kanya sa pugon. Inakit niya ako sa bitag. 2 buhay na panluloko. Ngayon, magbabayad na ako ng lahat. Kasama mo ako. Ang 500 taon na tanikala, ang 1000 taon na panlilin lang, magkasama. Sisirain natin ang mga ito, gamit ang ating sariling kamay. Bago si Sarah nakulong sa pugo ng langit, malubha na siyang nasugatan. Tuso at mapanlinlang si Panginoong Malakor. Bumalik siya pala at kinuha si Sarah. Muli niyang inilatag ang harang na nagkukulong sa bundok. Si Kael, mag-isa siyang lumalaban sa walang hanggang hukbong celestial. Pagod na at sugatan. Kung magpapatuloy ito, pareho silang mamamatay sa hukuman ng langit. Paano tayo mananatili na lang? Ngunit hindi pa nasisira ang harang na nagkukulong sa bundok. Nakulong tayo sa Tagaytay ng Sylvia. Hindi makalabas kahit isang hakbang. Kahit nababaliw na tayo, wala ring saysay. Tinatrato tayo ng hukuman ng langit na parang langgam. Tayong mga taga-Tagaytay ng Sylvia ay tumatangging mamuhay sa kahihiyan. Pinapanood ang ating mga kababayan na mamatay. Ilalabas ko na ngayon ang Milenyong Silken Array ng Tagaytay ng Sylvia para masira ang harang ng hukuman ng langit na nagkukulong sa bundok. Mga mandirigma, kumandana, sundan ninyo ako sa hukuman ng langit para iligtas si Sarah at si Kael. Ibagsak ang milenyong kasinungalingan ng hukuman ng langit at putulin ang mga tanikala ng ating angkan. Mga Fae, pakinggan ang aking utos. Sundan ninyo ako sa siyam na langit para iligtas si Sarah, saktan ang mga mapang-api, wasakin ang huwad na langit, at bawiin ang 1 milenyong katarungan para sa Tagaytay ng Sylvia.
Isang siglo ng pagtitiis. 1,000 taon ng kawalan ng katarungan. Ngayon, sa wakas ay makakamtan namin ang hustisya. Totoo yan. Lira, malubha ang sugat mo. Mamamatay ka na. At nangahas ka pang tipunin ang iyong huling lakas para sirain ang aking mga plano. Sa loob ng mga siglo, ang aking mga kababayan ay nagmina ng espiritual na enerhiya araw at gabi. Naubos ang kanilang paglinang, ipinagpalit ang kanilang kalayaan para sa buhay ng aking ina, at ang kanilang pagpapagal para sa kaligtasan ng aming mga kababayan. At sa huli, lahat ng ito ay nagsilbi lamang sa iyong ambisyon. Panginoong Malakor, sinaktan mo ang mga walang sala, dinaya mo ang 3 mundo, inalipin mo ang mga Fae, at ang iyong mga kasalanan ay hindi mapapatawad. Ginagamit mo ang batas ng Sansinukob bilang kalasag para gawin ang iyong maruming gawain. Ginagamit mo ang iyong posisyon bilang opisyal ng langit upang magdulot ng paghihirap sa 3 mundo. Ngayon, ang ebidensya ay malinaw na malinaw. Ang iyong milenyong pagsasabuatan ay lubusang nahayag. Kayo, mga walang kwentang langgam na Fae. Naglakas loob kayong sirain ang aking milenyong dakilang adhikain. Ngayon, kahit lumabas ang katotohanan, pipinoin ko pa rin ang sentrong hurno. Lilipulin ko kayong lahat at aagawin ko ang kapalaran ng 3 mundo. Bumalik na si Orion. Kumpleto na si Kaelen. 2 buhay na pagkahumaling. Dala sa iisang katawan, 500 taon na ang nakalipas. Nanalo ka sa pamamagitan ng kataksilan. Pagkalipas ng 500 taon, dala ko ang kapangyarihan ng 2 buhay upang bayaran ang bawat utang na dugo. Tara. Naabot mo na ang dulo ng daan. Sumuko ka na ngayon, at baka iligtas ko ang 1 piraso ng iyong natitirang kaluluwa. Kung hindi, ngayon, lilipulin ko ang iyong kaluluwa ng lubusan at isusumpa kita sa habang panahon. 1 milenyo akong nagpakana. Kahit na mawala ang tagumpay, hindi ako susuko. Ang hindi ko makamit, hindi mo rin makukuha. Ngayon, ilalabas ko ang sinaunang kapangyarihan ng hurno upang sunugin ang buong nasasakupan ng langit hanggang abo. At sabay-sabay tayong babagsak. Hindi mo rin ito naiintindihan. Ngayon, ang sinaunang kapangyarihan ng hurno ay susunugin ang buong nasasakupan ng langit at sabay-sabay tayong mamamatay. Ang wakas ng mga pekeng immortal, managinip ka. Ngayon, sisirain ko ang iyong mga selyo ng hurno at puputulin ang iyong huling daang palabas. Formasyon. Ang apoy ng hurno ay matindi at nakapapaso. Ang ordinaryong espiritual na enerhiya ay lalo lang magpapalala ng iyong mga sugat. Ang tanging paraan ay baligtarin ang mga katangian ng apoy ng hurno. Saka lang natin magagamit ang kapangyarihang nag-aalaga ng hurno upang ayusin ang iyong nasirang immortal na katawan. Mula pagkabata, natutunan ko ang pamana ng pamilya ko, ang mga lihim na sining ng alkimya, na kayang baligtarin ang yin-yang na apoy ng hurno. Ngunit ngayon, ang hurno ay ganap ng wala sa kontrol. Ang mga sinaunang apoy ay nagngangalit ng matindi. Ang pilit na pagbaligtad ay lubhang mapanganib. Sa kaunting pagkakamali, mararanasan mo ang ganti ng apoy ng hurno at ang iyong katawan at kaluluwa ay maglalaho. Tutulungan kita. Gagamitin ko ang aking espiritual na diwa upang palakasin ang iyong mga lihim na sining ng sutla at baligtarin ang mga apoy ng hurno upang maibalik ang balanse ng yin at yang. Depensa.
500 taong maskara at kasinungalingan. Ngayon, sa wakas, ay ipinakita mo ang tunay mong pagkatao. Haha. Maskara, matagal na akong nasa dibisyon ng alkimya sa loob ng maraming siglo. Nakasuot ng mapagkunwaring maskara araw-araw. Niloloko ang mga fae, dinadaya ang hukuman ng langit, at niloloko ang lahat ng nilalang. Kayo mga mamamayan ng Tagaytay ng Sylvia ay yumukod at nagpagal sa loob ng maraming henerasyon. Hindi mabilang na mga espiritu, fae, at immortal sa buong 3 mundo ay malupit na pinino. Lahat para sa aking gamit. Hahaha. Ang aking haba ng buhay ng immortal ay matagal nang naubos. Ang ordinaryong espiritual na enerhiya ay hindi na kayang panatilihin akong buhay sa loob ng maraming siglo. Hinangad ko lamang na pinuin ang eliksir na nagpapahaba ng buhay laban sa langit sa pamamagitan ng laman at dugo ng mga nilalang at kanilang kultibasyon upang sa pilitang mapanatili ang aking haba ng buhay ng immortal. Sinira ninyo ang aking 1,000 taong plano. Ngayon, gagamit ako ng hindi mabilang na apoy ng hurno at walang katapusang natitirang kaluluwa upang pinoin kayong lahat, upang kayong lahat ay mapahamak sa buhay na dagat ng apoy, maging pagkain para sa aking elixir na nagpapahaba ng buhay. Lahat, magumpukan! Takpan ang apoy ng ating seda. Itaboy ang kaaway gamit ang espiritual na enerhiya. Daang taon na, 1,000 taon ng pagkaalitin. Ngayon, lahat ng hinaing ay aayusin ng minsan at para sa lahat. Kayo, mga dugyot na fae, kahit mamatay ako ngayon, isasama ko kayong lahat sa pagkamatay ko. Tigil, opisyal ako ng langit mula sa dibisyon ng alkimya. Patayin ninyo ako at magre-rebelde kayo laban sa hukuman ng langit. Hindi na kayo muling babangon. Pakawalan ninyo ako ngayon din. Kakalimutan ko na itong nangyari at bibigyan ko kayo ng walang katapusang mga pagkakataon. Sasabog na ang pugon. Lahat, umatras! Tapos na sa wakas. Nagkakagulo ang hukuman ng langit. Hindi alam kung ano ang susunod. Pumapalibot sa atin ang iba't ibang paksyon. Hindi tayo pwedeng magtagal. Babalik na tayo ngayon. Bumalik sa Tagaytay ng Sylvia. Inubos ng ina ang natitira niyang esensya ng kawalang hanggan para matulungan tayong makalusot. Inubos niya ang bawat huling bahagi ng kanyang lakas ng buhay. Oras niya. Dumating na sa wakas. Ang mga bata, nandito na lahat. Ina, nandito na kami lahat. Walang nawawala. Finn.
Ina, nandito ako noong 1,000 taon. Nasa rurok ako. Hindi ko akalain na ang hukuman ng langit ay magbabalak laban sa akin. Malubha akong nasugatan at malapit ng mamatay. Pinilit nilang ipaani sa aking mga kababayan ang esensya ng kawalang hanggan sa maraming henerasyon upang ihandog ito sa hukuman ng langit. Araw at gabi, walang pahinga, taon-taon, walang katapusan. Nangako sila na pananatilihin ng eliksir ng langit ang aking esensya ng kawalang hanggan at ililigtas ang buhay ko, parang isang biyayang nagliligtas ng buhay. Ngunit sa totoo, ito'y isang walang katapusang gapos. Alam kong ang hukuman ng langit ay mapanlin lang. Pero di ako nangahas tumaya. Malalim ang kanilang plano. Pinanatili nila akong buhay para sa 2 dahilan. Una, anihin ang esensya ng kawalang hanggan. At pangalawa, supilin ang mga espiritu. Dumating si Kael para sa sinaunang relikya. Nagligtas si Panginoong Malakor kay Sera lang. Ang orihinal na kaguluhan ay nahati sa yin at yang. Ang kanilang pagsasama ay nagpatatag ng langit at lupa. Ang selyadong lupa sa likod ng tagaytay ng Sylvia ay kung saan pinipigilan ng sinaunang relikya ang mga espiritu. Sera, may malinaw kang isip. Naglakas loob kang sirain at itayo. Kamukha mo ako noong bata pa ako. Ang brokada ng kasalanan ay nagdadala ng 500 taon ng inhustisya laban sa tagaytay ng Sylvia. Ngayon, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Tatandaan ko ang iyong bilin, Ina. Hindi ko hahayaan na sayang ang iyong kalahating buhay na pagtitiis. Elara, huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Binantayan ko ang tagaytay na ito sa loob ng 500 taon. Araw-araw kong pinanatiling sunod-sunuran ang aking mga kababayan. Pinilit ko silang lahat na magpakapagod sa pag-aani ng espiritual na enerhiya. Pinigilan ko ang lahat na makatakas. Akala ko kung susundin ko lang ang mga patakaran, ipagpapatuloy ang mga alay, maaari kong panatilihing buhay si Ina at panatilihing ligtas ang ating mga kababayan. Pero ngayon, sa wakas, naiintindihan ko na ang lahat. Ang binantayan ko ay hindi kailanman ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Sino ka? Ha 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 ha. Ang Diyos na General. Ano naman kung ikaw ang Diyos na General? Paano ka nangahas na pasukin ang aking tagaytay ng Sylvia? Mamamatay ka rin. Elara? Ikaw na mapagmataas na hangal. Sumuko na kayo. Isuko ang mga relikya ni Lyra. Isuko ang ebidensya at patatawarin kayo. Sera, hanapin mo si Kaelen ngayon. Elara, hindi kanya katapat. Kahit hindi ko siya katapat, kaya ko pa siyang pigilan. Ikaw at si Kaelen ang pag-asa ng tagaytay ng Sylvia. Wala sa inyo ang masasaktan. Ngayon, lalaban ako hanggang huling hininga at isasama kita sa kamatayan. Kung wala ang espiritong unggoy na iyan, yang maliit mong kapangyarihang demonyo ay hindi ako tinatakot. Mamatay ka! Sera, ayos ka lang ba? Huli na ang lahat. Ayos lang ako. Palihim na nagpadala ang hukuman ng langit ng isang Diyos na General upang kunin ang mga relikya ni Ina. Tiyak na nalaman nila na hawak natin ang mga maruming gawain ng hukuman ng langit sa mga nakaraang taon na naitala bilang ebidensya. Ina, naiintindihan ko po ang inyong nais. Gusto ninyong hugasan ang siglong tanda na dungis ng tagaytay ng Sylvia at magbigay ng katarungan sa lahat ng nilalang sa 3 mundo. Ngunit ngayon, ang ating mga kababayan ay kakalaya lamang at ang tagaytay ay nagsisimula pa lamang umunlad. Kung ako'y padalos-dalos na magdudulot ng gulo, baka ilubog nito ang buong angkan sa digmaan. Nahihirapan po kayo. Dapat ko bang ilathala ang ebidensyang ito? Lalabag iyon sa mga alituntunin ng langit, di ba?
Tinanggal na ng hukuman ng langit ang maskara. Nagpadala sila ng mga Diyos na general sa Tagaytay ng Sylvia upang agawin ng ebidensya. Tanging magagawa natin ay ilantad sa mundo ang tinatawag na katarungan ng hukuman ng langit. Bago pumanaw si Ina, ipinagkatiwala niya sa akin ang sinaunang relikya upang ibigay kay Kael. Ito pala ang sinaunang relikya na pumutol sa langit. Pero Hindi natin alam paano gamitin ang relikyang ito. Baka alam ng mga nakatatanda sa angkan ang sikreto nito. Mga mamamayan ng Tagaytay ng Sylvia, ang inyong katuwiran. sa loob ng isang siglo, walang nangahas na sumuway sa pang-aapi ng langit. Kayo lamang ang humakbang upang baligtarin ang agos laban sa langit. Sapat na ang ating pagtitiis sa pang-aapi ng langit. Ngayon, sa wakas, ay maitaas na natin ang ating mga ulo. Pumunta kami upang batiin kayo ng personal. Ipinapakita ng hukuman ng langit ang kapangyarihan nito. Isang bagong kaayusan ay umuusbong. Pumunta kami upang dumalo sa seremonya. Ang Tagaytay ng Sylvia ay magiging ligtas mula ngayon. Tunay na isang pagpapala para sa tatlong mundo. Ang Tagaytay ng Sylvia ay may walang katulad na lakas sa pakikipaglaban sa tatlong mundo. Sa hinaharap, tiyak na ito ang mamumuno sa bagong kaayusan. Kami ay handang sumunod sa inyo at maghintay ng inyong utos. Humingi lamang kami ng isang maliit na pagkakataon. Sa mga dumating ngayon, ilan lamang ang mga tunay na kakampi. Karamihan ay sumusunod lang sa agos, naghahanap ng pakinabang, at umiiwas sa panganib. May mali. May bakas ng hindi kilalang kapangyarihan ng langit dito. Kayong mga Fae ng Tagaytay ng Sylvia, dahil sa pagpatay sa mga immortal at paghihimagsik sa langit, ginulo ninyo ang kaayusan ng tatlong daigdig. Ngayon, sa ilalim ng lihim na utos ng langit, dumating kami upang lipulin ang mga rebelde at wasakin ang Tagaytay ng Sylvia. Lahat, maging alerto. Aatake ang hukuman ng langit. Bumuo ng hanay at ipagtanggol. Protektahan ang ating bayan. Imposible. Paano kayong dalawa naging ganito kalakas? Kaya pala ng mga simpleng Fae na lumaban sa mga elite ng langit? Ang hukuman ng langit ay umaapi sa tatlong mundo. Ang panahon ng pag-aalipin sa lahat ng nilalang ay matagal nang natapos. Mula ngayon, ang Tagaytay ng Sylvia ay hindi na yumuyuko sa hukuman ng langit. Ang hukuman ng langit ay hindi na magdidikta ng kaayusan ng tatlong daigdig. Sinumang natitira sa hukuman ng langit na mangahas na umatake muli sa Tagaytay ng Sylvia at guluhin ang kapayapaan ng lahat ng nilalang ay papatayin ng walang awa. Ayon sa alamat, ang relikyang ito ay isinilang sa simula ng paglikha. Isinilang ito na may mandato ng tatlong mundo. Sabi ng mga tao, pumapatay ito ng mga celestial at fae, isang sukdulang sandata ng pagpatay na naghahari sa tatlong mundo. Ngunit sa mga sinaunang teksto at pirapiraso, wala pang anumang tala na ginamit ito upang pumatay ng mga nilalang. Sa loob ng maraming henerasyon, ang hukuman ng langit ay natakot sa relikyang ito. Mahigpit na pinipigilan ang mga tagalabas na hanapin ito. Patuloy na nagkakalat ng alingawngaw na ito'y sandata ng pagpatay at sadyang sinisiraan ito. Bakit nga ba? Ngayon, naiintindihan ko na. Ang tunay na kapangyarihan ng sinaunang relikya ay ang basagin ng deadlock. Hindi upang pumatay. Hindi nito mapapatay ang lahat ng mga celestial at fae. Ngunit kaya nitong sirain ang itinakdang tadhana. Sirain ang matigas na estruktura at muling isulat ang itinakdang wakas ng tatlong mundo. Kaya tinataka ng hukuman ng langit ang relikya sa loob ng maraming henerasyon at ginawa itong demonyo. Hindi dahil natatakot sila, napapatayin nito ang mga nilalang.
kundi dahil natatakot sila na ibabagsak nito ang kontrol ng hukuman ng langit sa istruktura ng tadhana ng tatlong mundo. Ang hukuman ng langit ay gumawa ng milenyong kasinungalingan upang itago ang katotohanan ng relikya sa ngalan ng pagpatay para ang mundo ay magpakailanman sumuko sa itinakdang tadhana at nasa kanilang hawak. Hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay na mamatay. Sa itaas ng siyam na langit, ang ginintuang dragon ng tadhana ng langit ay lumalabo. Umiikot ito ng may pagkabalisa. Ang mga espiritual na ugat ng Fae ay kumukulo at nanginginig. Ang mga sinaunang Fae, tahimik sa 10,000 taon, ay gumigising ngayon. Kahit saan ang mga nilalang ay nagbubulungan, ang mga puso ay hindi mapakali. Lumilitaw ang iba't ibang uri ng reaksyon. Para bang nagbabago ang tadhana? O baka ito ay si Sera. Ang hinirang ay lumitaw na. Ang hukuman ng langit ay pinatatag ang tadhana. Ang mga araw ng pag-aalipin sa lahat ng nilalang ay sa wakas ay tapos na. Sa wakas ay may pagkakataon na tayong tanggalin ang ating mga gapos. Hindi na tayo paiiralin ng sinuman. Nagbabago ang tadhana. Ang kaayusan ay gumuguho. Kung ang mga lumang alituntuning ay nawasak, ang tatlong mundo ay lulubog sa kaguluhan. Magsisimula muli ang digmaan. Ang lahat ng nilalang ay maaaring harapin ang isa pang sakuna. Ang gulong ng tadhana ay umiikot. Ang pag-angat at pagbagsak ay nakalaan. Ang hukuman ng langit ay naghari sa loob ng 1,000 taon. Matagal nang bulok sa katiwalian. Ang kaguluhang ito Maaaring magpahiwatig ng muling pagsilang ng tatlong daigdig. Nakikiusap kami sa hinirang na kumilos upang ibagsak ang mga korap na batas ng langit, upang magdala ng katarungan sa bawat nilalang sa tatlong mundo, upang palayain ang hindi mabilang na mga nilalang mula sa kanilang mga tanikala. Ngayon, ang lahat ng mga mata sa tatlong mundo ay nakatuon sa iyo. Lahat sila ay nagsasabing, ikaw ang hinirang. Sa ganitong katanyagan, natatakot ako, tiyak na susunod ang walang katapusang panganib. Noon, tayo ay nakulong sa mga bundok, isang bilangguan ng laman. Ngayon tayo ay nakatali ng tadhana, mga tanikala ng puso. Kung ang daan sa hinaharap ay nangangahulugang iginagalang ng lahat o walang hanggang kapahamakan, lagi kitang sasamahan. Hanggat ang mga batas ng langit ay hindi nagbabago, ikaw at ako ay hindi kailanman makakaranas ng kapayapaan. Nakatakas ako sa bilangguan ng malawak na mundong ito. Sinira ko ang mga gapos ng hukuman ng langit. Ngunit, tunay ba akong nakatakas sa tadhana? Sabi ng lahat, ako ang anomalyang sumulat muli ng tadhana. Ngunit sa daan, bawat hakbang ay pinatnubayan ng tadhana. Hindi ko talaga sinunod ang sarili kong puso. Kaya, ako ba ang kumokontrol sa tadhana o ginagamit ako ng tadhana bilang piyesa upang isagawa ang nakatakdang laro? Kung ako ang manlalaro ng chess? Bakit hindi ko man lang makontrol ang sarili kong galaw? Bakit ako binigyan ng kapangyarihang sirain ang laro? At ang pagkakataong baguhin ang lahat? Anong ginagawa mo dito? Alam kong magdamag kang gising, alam kong nalilito ka, alam kong nag-iisa kang nakulong sa laro ng tadhana na walang mapagsabihan. Ayokong pagdaanan mo ito ng mag-isa. Kael, sobrang nalilito ako. Hindi ko alam kung ako ba ang naglalaro o isa lang piyesa sa tablero. Akala ko naputol ko na ang aking mga tanikala. Pero sa huli, parang kinokontrol pa rin ako ng tadhana. Wala akong kontrol sa sarili ko. Hindi naging bilangguan ang tadhana. Ito ay isang pagkakataon. Akala mo piyesa ka lang, dahil sa simula pa lang, sumusunod ka lang sa agos. Pero nakalimutan mo, bawat pagpili ay laging nasa iyo ang gawin. Binigyan ka lang ng tadhana ng pagkakataong makalampas. Hindi nito ginawa ang mga desisyon para sa iyo. Ang laro ay itinakda ng langit at lupa, ngunit ang may hawak ng mga piyesa ay palaging ikaw. Kung ayaw mo, walang makakapilit sa iyo na sumulong. Kung tumanggi kang manatili, walang makakulong sa iyo sa kalahating buhay. Naiintindihan ko.
Ang tadhana ay dapat igalang, hindi kailanman ipagkanulo. Maaari kang pumasok sa laro, ngunit hindi ka maaaring makulong. Maaliwalas ang langit. Maliwanag ang dagat-dagat ang ulap ng tatlong mundo. Pagkatapos ng mga araw ng pagbabantay at paghihintay, naramdaman nating gumagalaw ang tadhana. Ang balanse ng kapangyarihan sa tatlong mundo ay lubhang nanginginig. Sa malamig na bundok ng immortal, ang pinuno ng sekta mismo ang nangunguna, kasama ang mga nakatatanda sa angkan, habang ang mga piling disipulo ay bumababa ng pormasyon. Sa palasyong immortal ng dagat-dagatang ulap, ang mga regalong tinatakan sa loob ng 1,000 taon ay inilabas na lahat. Lahat ay handa nang umalis. Sera, sa nakaraang buhay, hindi kita naprotektahan. Sa buhay na ito, hindi kita bibiguin, mahal ko. 500 taon kitang hinintay. Sana'y tutuparin mo ang iyong salita. Ang salitang minsang nasabi. Hindi na mababawi. Makapangyarihan ang hukuman ng langit. Ibinali namin ang dibisyon ng alkimya. Ang dakila ay hindi kailanman magpapalampas nito. Si Elara ay nagpapatrol kamakailan sa Tagaytay ng Sylvia at nakakita ng mga bakas ng maraming scout ng langit. At ang mga alyadong tribo ay puno ng mga ahas na may 2 mukha. Natatakot ako. Ang hukuman ng langit ay naghari ng 1,000 taon, bulok at korap. Inaapi ang lahat ng nilalang, pinatatatag ang tadhana, at inalipin ang tatlong mundo. Matagal na nilang nawala ang puso ng batas ng sansinukob at ang puso ng mga tao. Ang batas ng sansinukob ay umiikot, at ang pagbangon at pagbagsak ay itinakda na. Lahat ng may katarungan sa kanilang puso ay handang protektahan ang lahat ng nilalang, at sumunod sa kalooban ng tadhana ay ating mga kasama. Lahat ng kumakapit sa pagkabulok, umaapi sa may buhay, at lumalabag sa batas ng sansinukob ay mga kaaway ng lahat. May nanonood sa atin mula sa dilim. Hindi galing sa hukuman ng langit ang kapangyarihang ito, malamig at nakakatakot. Wala itong magandang balak. Itong mga tao, pagkatapos maglabas ng kulay abong enerhiya ng langit, ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Sera, Kaylen, sinundan namin kayong dalawa para pabagsakin ang tiwaling hukuman ng langit at magtatag ng kapayapaan sa buong tatlong mundo. Pero kamakailan, may mga kakaibang pangyayari sa Tagaytay ng Sylvia. Ilang alagad namin ang nawawala ng walang dahilan. Naubos ang espiritual na enerhiya nila ng misteryoso. Kaya, ano ang masasabi ng Tagaytay ng Sylvia tungkol dito? Hindi lang ang aming sekta ang nakaranas nito. Ang mga alagad namin na bumaba ng bundok para bumili ng supply ay nasabit sa nakakatakot na sapot ng gagamba at muntik ng mamatay. Ang sapot ng gagamba ang mismong kakanyahan ng Tagaytay ng Sylvia. Kaya paano kayong walang kinalaman dito? Sa mabuting loob naming binuo ang alyansang ito. Kung palihim ninyo kaming sinasaksak sa likod, ano na lang ang silbi ng alyansang ito? Nagpapakita lang ba kayo ng pagkakaisa habang lihim na nagbabalak laban sa amin, mga kultibador? Mga kasama, ang buong Tagaytay ng Sylvia ay laging tumutupad sa mga kasunduan. Ang pagkawala ng mga alagad at ang nakakatakot na sapot ng gagamba ay hindi gawa ng aking mga kababayan. Kamakailan, ang tatlong mundo ay may mga nakatagong kaguluhan. Ang mga puwersa ng kadiliman ay nagmamasid sa atin ng may kasakiman. Pinaghihinalaan ko na may sadyang nagtatakda ng bitag para paghiwalayin tayo. Walang saysay ang mga salita lang. Lahat ng kakaibang pangyayari ay naganap sa teritoryo ng Tagaytay ng Sylvia. Bukod sa inyo, sino pa ang gagamit ng salamangka ng sapot ng gagamba? Sa tingin ko, itong tinatawag na pinili ay ginagamit lamang ang alyansa para palakasin ang kanyang sariling kapangyarihan at lamunin ang mga mistikong orden. Ang taktikang hatiin at pag-awayin ay gumana. Mga tanga itong mga mistikong orden. Ilang salita lang, nag-aawayan na sila. Sa ilang araw lang, tiyak na maghihiwalay ang alyansa. Kahit patay na si Panginoong Malakor Kumokontrol pa rin ang mga nakatataas ng hukuman ng langit sa ilang paksyon. at kasama natin ang sinaunang Panginoong Tenebris, wala nang pag-asa ang mahinang alyansang Sylvian. Patuloy tayong magpapakalat ng chismis. Gagawa pa tayo ng ilang atake? At sila'y tuluyan ng pag-aaway. Tayong dalawa,
ang may hawak ng sinaunang relikya. Determinado kaming baguhin ang kaayusan ng tatlong daigdig. Kung gusto mong lunukin ang mga mistikong orden at sakta ng iyong kapwa kultibador, bakit ka pa mag-aaksaya sa peking alyansa? Ang mga kakaibang pangyayari kamakailan ay may halong mga bakas ng mahika, tungkol sa madilim na miyasma at lason ng alkimya ng langit. Kahit sinong kultibador na may alam ay makakapag-iba niyan. Pagkakamali ko ito. Nagkamali akong maniwala sa mga chismis. Muntik na akong makagawa ng malaking pagkakamali. Mula ngayon, ang buong Tagaytay ng Sylvia ay magpapatindi ng patrol sa loob at labas. Bubuksan din natin ang Spirit Sword platform para masuri ng lahat ng mistikong orden ang mga bakas ng espiritu. Ako mismo ang mamumuno sa investigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga kakaibang pangyayari at mahuli ang mga manggugulo sa likod ng lahat. Ang mga lantarang atake ay madaling iwasan, ngunit ang mga nakatago ay mahirap ipagtanggol. Sisimula pa lang ang larong ito. Lahat ng pinangyarihan ng insidente ay nagpapakita ng mga bakas ng espiritu na tumutukoy sa mga tagaloob ng alyansa at may panlabas na sabuatan. Sa madaling salita, ang kalaban ay hindi lang may mga panlabas na scout, kundi pati mga traidor na nakatago sa ating hanay. Pero ang mga traidor na ito ay galing sa mga kaalyadong mistikong orden na nabubuhay kasama ng ating mga mandirigmang Fae araw-araw. Hindi madali para sa isang tagalabas na pumasok ng palihim, di ba? Eksakto! Ang mga disguise nila ay napakahusay. Maaaring nakapasok sila sa mistikong orden noon pa o sumingit noong nabuo ang alyansa. Sila ay dalubhasa sa pagpapalala ng away. Ginagamit nila ang ating sapot ng gagamba para magtanim ng mga pekeng pahiwatig. Ang layunin nila ay sirain ang mismong pundasyon ng alyansa. Iparating ang utos, mula ngayon ang mga patrol at scout ay gagawin ng magkapares. Magsasagawa tayo ng lihim na pagsusuri sa loob at labas nang hindi mabibigyan ng senyales ang kalaban. Umalis na. Gumawa ng panibagong insidente. Mabubuwag na ang tuluyan ng alyansa. Sa oras na iyon, ang hukuman ng langit at si Panginoong Tenebris ang siyang makikinabang sa mga samsam. Ikaw, tusong daga! Sumusot sa alyansa. Naghahasik ng gulo. Hindi ka makakatakas ngayon. Papunta na ang hukbo ng hukuman ng langit. Kayo, mga rebelde, magiging abo kayo, maaga o huli. Hindi siya totoong disipulo ng mga mistikong orden. Isang espiya siya na ipinadala ng hukuman ng langit. Kamakailan, nawawala ang mga disipulo. Peking gagamba, umaatake. Kumakalat ang mga balibalita. Siya ang nag-ayos ng lahat. Ang palawit na ito, nagawa sa jade ng pugon, ay ang simbolo ng tiktik ni Panginoong Malakor. Tanga tayo, nalinlang ng isang kontrabida. Muntik na nating sirain ang alyansa. Salamat Finn sa iyong matalas na mata sa paghuli mo sa espiya. Ilang puwersa ba ang ipinadala ng hukuman ng langit? Nakaselyo ang alaala niya gamit ang isang lihim na teknik. Ang alam lang natin ay tinipon ng hukuman ng langit ang natitira nitong mga puwersa at nagtatayo ng malaking pormasyon ng pagkubkob. Layunin nilang durugin ang lahat ng paglaban. Ang grand formation ng hukuman ng langit ay nahahati sa 9 na sub-array. Lahat ay magkakaugnay. Kapag ito ay umaandar, naglalabas ito ng sinaunang celestial na kapangyarihan upang pigilan ang ating espiritual na kapangyarihan. Sa loob ng pormasyong ito, ang mga Fae ay nawawalan ng mahigit 40% ng kanilang lakas sa labanan. Ang pormasyon ay sumasakop ng 100 milya. Kapag nakulong ka, mahirap nang makatakas. Ang pormasyong ito ang huling trump card ng hukuman ng langit. Ang paggamit nito ay nangangahulugang laban hanggang kamatayan. 500 taon na ang nakalipas. Ginamit nila ang mga eliksir ng langit bilang kadena upang bitag ang aking mga kababayan. Ngayon, ginagamit nila ang grand formation ng hukuman ng langit upang patayin ang lahat ng lumalaban. Ang tinatawag na mga batas ng langit ay matagal nang naging kasangkapan lamang para sa kanilang kasamaan. Ang kapangyarihan ng aking banal na artifact ay kayang labanan ng ilan sa celestial na pagsupil. Hahawakan ko ang gitna at haharapin ng harapan ang pangunahing sentro ng array. Si Finn ang mamumuno sa kaliwa at kanang gilid. Ang mga mistikong tagapagsanay ay mag-iikot sa paligid, naghihintay ng pagkakataong sirain ang mga sub-array. Bawat isa ay gagawa ng kanilang bahagi, nagtatakipan sa isa't isa. Nag-aalala?
Hindi naman sa natatakot ako sa buhay o kamatayan. Ang malaking labanang ito, kung tayo'y mananalo, ilalantad natin ang kanilang mga krimen sa mundo. At ibabalik ang tunay na mga batas ng langit para sa tatlong mundo. Kasama kita, manalo o matalo, sa buhay at kamatayan. Ulat, ang hukbo ng hukuman ng langit ay 100 milya ang layo. Lahat ng tropa bumuo, sundin ang plano at lumusob. Sugod. Kayong mga rebelding kultibador, nakalimutan nyo ang mga batas ng langit at ginulo ang tatlong mundo. Ngayon, sa ilalim ng dakilang formasyon ng hukuman ng langit, mamamatay kayong lahat. Pero pwede pa kayong magkaroon ng natitirang kaluluwa. Ibaba na nyo ang mga sandata at sumuko na kayo. Ngayon, kami ay nandito lang para sa katarungan. Hanggat nandito ako, wala kayong masasaktang kahit isa. Mga kasama sa tatlong daigdig, tingnan niyo ang ebidensyang ito ng mga krimen ng hukuman ng langit. Ginagamit ng hukuman ng langit ang mga batas ng langit bilang pagtatakip. Sila ay nagnanakaw at umaalipin. Ginagamit nila ang eliksir ng langit bilang mga kadena at ang mga hurno ng alkimya bilang mga kasangkapan sa pagpatay upang patayin ang hindi mabilang na mga inosenteng nilalang. Ang katotohanan sa likod ng 500 taon ng pagkaalipin, ginagawang eliksir ang mga kaluluwa, ang pagkakanulo ng hukuman ng langit, at ang harang na nagkukulong sa bundok. Hayop, tigilan mo na ang mga kasinungalingan mo. I-activate ang dakilang formasyon. Patayin silang lahat. Hindi makatarungan ang batas ng sansinukob. Ang mga bathala ay gumagawa ng kasamaan, nagdurusa ang mga nilalang. Kung ang batas ng sansinukob ay hindi makatarungan, kung gayon, ako'y bubunot ng espada laban sa langit. Bumuo ng hanay. Sugod. 300 taon akong naglinang at sa kalahati ng aking buhay, nasaksihan ko ang hukuman ng langit na binabaluktot ang batas at inaapi ang mahihina. Ngayon, sa wakas, may isang tao na naglakas loob na ilantad ang pagkukunwari ng hukuman ng langit upang humingi ng katarungan para sa lahat ng nilalang sa tatlong mundo. Susunod kami sa inyong dalawa hanggang kamatayan upang gibain ang tiwaling hukuman ng langit at ibalik ang kapayapaan sa tatlong mundo. Sumusumpa kaming susunod sa inyo hanggang kamatayan upang itaguyod ang matuwid na daan at makamit ang kalayaan para sa lahat ng nilalang. Noong nakaraan, ginamit ng hukuman ng langit ang mga batas ng langit bilang dahilan upang alipinin at samsam tayo. Isinara nila ang ating tagaytay ng Sylvia sa loob ng 500 taon. Pinalayas ang hindi mabilang na mga kaluluwa mula sa kanilang mga tahanan upang mamatay sa pait. Ang mga tinatawag na batas ng langit na ito ay hindi makatarungan at ang tinatawag na hukuman ng langit na ito ay bulok hanggang sa kaibuturan. Ngayon, ako ay nananata, kasama ninyong lahat, upang buuin ang matuwid na hukbo ng tatlong mundo. Hindi upang agawin ang kapangyarihan, hindi upang maghanap ng katanyagan sa pamamagitan ng paglinang, kundi upang ibagsak ang tiwaling hukuman ng langit. Ipawalang bisa ang hindi makatarungang mga batas ng langit at ibalik ang katarungan sa bawat nilalang sa tatlong mundo at bigyan ang bawat kaluluwa ng kalayaan sa buong buhay. Lipulin ang mga tiwali. Muling isulat ang mga batas ng langit, gawing pantay ang lahat ng nilalang, at magdala ng kapayapaan sa tatlong mundo. Ang aking sinaunang relikiya ay makakalaban sa kapangyarihan ng mga batas ng langit at masisira ang anumang pormasyon ng langit. Ang hukuman ng langit ay namuno sa 9 na langit sa loob ng maraming panahon na may malalim na ugat. Ang natitirang mga kagalang-galang na bathala at mga piling sundalo ng langit ay hawak pa rin ng Empyrean Hall at mga kuta sa kabila ng timog na tarangkahan. Ang digmaang ito laban sa langit ay magiging mapanganib at hindi ito mapapanalo sa isang labanan. Kailangan natin ng mahigpit na disiplina, matitibay na pormasyon at matatag na pagsulong. Ako ang mangunguna sa pangunahing pag-atake.
Si Finn ay nagpapatakbo ng isang mahigpit na hukbo at may kahanga-hangang record. Siya ay nagpapatupad ng disiplina at namumuno sa taliba. Ang mga mistikong orden, ang mamamahala sa pagpapagaling at mga mahika, reconnaissance at logistik. Ang mga mandirigmang Fae, ang hahawak sa malapitang labanan, mga pagsalakay at mga patrol. Bawat isa ay may tungkulin. Nagpupunan ang bawat isa. Ang ating digmaan laban sa langit ay upang tubusin ang lahat ng nilalang, hindi upang lumikha ng patayan. Mediko, sumama sa akin. Ngayon. Ang hukuman ng langit ay nagkakamkam ng espiritual na enerhiya ng tatlong mundo. Ito lang ang nagtatamasa ng kaluwalhatian ng siyam na langit. Ngunit hinahayaan nitong magdusa ang mga mortal sa ibabang mundo. Ngayon, pagagalingin natin ang mga sugat at ibabalik natin ang kapayapaan at kasaganaan sa lahat ng nilalang sa tatlong mundo. Maglakas loob kang mag-alay ng ganitong kakaunting handog sa hukuman ng langit? Kung hindi kayo makakakuha ng sapat na espiritual na materyales ngayon, gigibain namin ang inyong nayon. At hihilahin kayong lahat pabalik sa hukuman ng langit bilang mga alipin. Sino ba kayo? Paano ninyo nagawang hadlangan ang gawain ng hukuman ng langit? Ang kapal ng mukha ninyo. Kurakot na hukuman ng langit. Walang habas ninyong inaapi ang mga mortal sa ibabang mundo. Anong opisyal na gawain? Mula ngayon, ang lupaing ito ay hindi na sumasailalim sa hukuman ng langit. Ito ay nasa ilalim na ng proteksyon ng matuwid na hukbo ng tatlong mundo. Ulat. Sa 1,000 milya sa unahan, ang kumpletong formasyon ng depensa ng hukuman ng langit ay ganap nang na-activate. Sinasaklaw ng formasyon ang lahat ng daan patungo sa langit. Ang pagsupil ng langit ay napakalaki, kapangyarihan ng Fae, at lahat ng ereheng kapangyarihan ng mga batala ay selyado at pinahina. Ang hukuman ng langit ay umuurong sa huling depensa nito. Ginagastos ang primordial na kapangyarihan para i-activate ang formasyon. Umaasang matrap tayo sa labas ng hangganan. Kung hindi masira ang formasyon na ito, hindi na magkakaroon ng pagkakataong umakyat at ibagsak ang langit o baguhin ang batas ng sansinukob. Ang pormasyon na ito ay umaasa sa autoridad ng batas ng sansinukob na naipon ng hukuman ng langit sa loob ng 10,000 taon para gumana. Sa pamamagitan ng hindi makatarungang batas ng langit bilang pundasyon, sinasupil nito ang lahat ng paglaban. Sa madaling salita, tanging ang kapangyarihan ng iyong sinaunang relikya, ang tanging pagkakataon para masira ang pormasyon. Ang kapangyarihan ng sinaunang relikya ay hindi pa ganap na nagising. Ang sapilitang paglabas ng buong kapangyarihan ng relikya ngayon ay magiging napakahirap at hindi ito pwedeng maantala. Alam ng kagalang-galang na bathala ng hukuman ng langit ang lakas ng relikya at tiyak na hindi lang siya uupo nang walang ginagawa. Ako ang hahawak sa frontline. Mga kasama, ngayon ay lalaban tayo hanggang kamatayan. Sugod. Lahat ng tropa, pakinggan ang utos ko. Sugod, lusob ng todo, gambalain ang kalaban. Bigyan ng oras si Kael na sirain ang array. Mapagmataas kang bata, naglakas loob kang sirain ang mga batas ng langit, naghahanap ka ng kamatayan. Dapat mawala ang mga di makatarungang batas ng langit. Dapat magbago ang tiwaling batas ng kosmos.
Nasira ang array. Patayin silang lahat. Lahat ng puwersa. Sumulong ng steady. Aakyat tayo sa langit ngayon. Diretso sa Empyrean Hall. Sugod. Magaling ka. Para masira ang pormasyon at buksan ang daan, pinoprotektahan ka at lahat ng nilalang. Sulit ang lahat. Harang. Kaya ang hukuman ng langit ay masama na sa maraming henerasyon. Itinatago ito sa likod ng mga batas ng langit. Inaalipin ang lahat. Isang puwersang napakabulok ay hindi karapat-dapat na mamuno sa tatlong mundo. Lahat ng nilalang ng tatlong mundo, saksihan ninyo ito. Sa loob ng maraming taon, ang hukuman ng langit ay naghahari. Wala itong pakialam na protektahan ang mga tao. Sa halip, ninanakaw nito ang espiritual na enerhiya. Inaalipin tayong lahat. Inuusig nito ang mga tapat at mabuti. Binabaluktot nito ang tama at mali. Ang kanilang mahalagang mga batas ng langit ay mga tanikala ng paniniil. Ang kanilang tiwaling hukuman ng langit ang ugat ng kasamaan. Ngayon, ang matuwid na hukbo ng tatlong mundo ay sumusulong sa langit upang lipulin ang kasamaang ito. Gibain ang mga hindi makatarungang lumang batas. Durugin ang tiwaling rehimen. Mula ngayon, walang pribilehiyo para sa mga celestial, walang pangaalipusta sa mga fae, walang antas para sa mga mortal. Lahat ng nilalang ay pantay. Kapayapaan sa buong tatlong mundo. Ibagsak ang mga lumang batas. Itayo muli ang batas ng Sansinukob. Lahat ng nilalang ay pantay. Kapayapaan sa buong tatlong mundo. Kawawang mga hangal, naglakas loob kayong sumuway sa batas ng Sansinukob. Sinira ninyo ang aking mga batas ng langit. Ginulo ninyo ang aking hukuman ng langit. Ngayon, ako mismo ang dudurog sa inyo. Supilin ang paghihimagsik na ito. At itama ang tatlong mundo. Soberano, ang alyadong hukbo mula sa ibabang mundo ay hindi mapigilan. Ang moral ng hukuman ng langit ay wasak na. Malala ang sitwasyon. Hinihintay ko ang iyong utos, Soberano. Hindi na mababago ang agos. Mga mortal na fae lang. At mga kultibador mula sa ibabang mundo. Naglakas loob na guluhin ang libong taong pamana ng aking hukuman ng langit. Nang maghiwalay ang langit, ang tatlong mundo ay nasa kaguluhan. Ang espiritual na enerhiya ay nagkagulo at naghari ang kaguluhan. Ang lahat ng nilalang ay walang tigil na nagpatayan. Nung una kong itinatag ang hukuman ng langit, ang layunin ko ay magdala ng kaayusan, makamit ang balanse, gamitin ang espiritual na enerhiya upang wakasan ang mga digmaan at protektahan ang lahat ng nilalang sa tatlong mundo. Ngunit ang espiritual na enerhiya ng langit ay may hangganan. Ang mga espiritual na ugat ng tatlong mundo ay pare-pareho. Kung hahayaang sumipsip ang lahat ng ayon sa gusto at sumamsam ng walang pagpipigil, isang araw, mauubos ang espiritual na enerhiya at babagsak ang tatlong mundo. Kaya ang alay na espiritual na enerhiya ay orihinal na upang protektahan ang kaligtasan ng tatlong mundo. Nagsimula ito para sa kabutihan ng lahat, ngunit sinira ito ng mga sumunod na henerasyon para sa kanilang sariling interes. Sa loob ng mahigit 10,000 taon, ang mga pinuno ng hukuman ng langit, sakim sa kapangyarihan at sa kakanyahan ng espiritual na enerhiya, dahan-dahang nakalimutan ang orihinal na layunin. Soberano, dahil nagsimula ito para sa ikabubuti ng lahat, at kalaunan ay naging corrupt, bakit hindi na lang wakasan ang paniniil, magtatag ng mga bagong batas, ibalik ang espiritual na enerhiya sa ibabang mundo, hayaan itong dumaloy ng malaya, wakasan ang mga digmaan, ibalik ang tatlong mundo sa dati, at siguruhin ang espiritual na pundasyon ng tatlong mundo? Ito ang pinakamataas na pundasyon ng batas ng Sansinukob. Sino man ang kumokontrol sa espiritual na enerhiya ay may kapangyarihan sa tatlong mundo. Ang isuko ang kontrol ay ang isuko ang kataas-taasang kapangyarihan ng hukuman ng langit at hayaan ang lahat ng nilalang na bumangon. Napabagsakin ang kaayusan ng siyam na langit. Ang tinatawag na balanse ng tatlong mundo ay hindi tungkol sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng nilalang, kundi ang pagsuko ng mga ibabang mundo. Ang aking 10,000 taon na pakana, sunod-sunod na mga tanikala, ay para agawin ang buhay na dugo ng tatlong mundo at panatilihin ang lahat ng nilalang sa ilalim ng kontrol ng hukuman ng langit para walang makalaban sa aking autoridad. Ang harang ng alkimya ni Malakor na naglock sa ridge upang samsam ang espiritual na enerhiya at alipinin ang mga fae
Lahat ay may aking tahimik na pagsang-ayon. Ang kaguluhan ay mapapatahimik. Ang kaayusan ay maaaring muling itatag. Ngunit ang kapangyarihan ng hukuman ng langit ay hindi dapat isuko. Huwag kang magpanik. Dahan-dahan ang paghinga. Andito ako. 500 taon na ang nakalipas, makapal ang usok sa sinaunang larangan ng digmaan ng tatlong mundo. Lumaganap ang digmaan na parang apoy. Ang digmaan sa pagitan ng mga immortal at mga demonyo ay nagalab sa loob ng isang siglo. Itinatag ng soberano ang hukuman ng langit. Ito ay dapat na protektahan ang tatlong mundo at pigilan ang kaguluhan. Pero ngayon, ang mga makasariling pagnanasa ay laganap sa mga matataas na opisyal. Sinasamsam nila ang espiritual na enerhiya. Inaalipin nila ang lahat ng nilalang. Walang katapusan ang kanilang paniniil, walang katapusan ang digmaan. Matagal na silang lumihis sa kanilang orihinal na layunin. Nakikiusap ako sa soberano na bawiin ang malulupit na batas at ibalik ang kapayapaan sa lahat ng nilalang sa tatlong mundo. Ito ay tadhana. Pumasok siya sa laro upang basahin ang board. Soberanong Athelgard, ngunit hindi niya inaasahang mahulog sa unang tingin at nag-ugat ang isang pagkahumaling. Ang tadhana ay hindi maaring labagin, ngunit nanaig ang kanyang damdamin. Naalala mo ang lahat. 500 taon na ang nakalipas. Ako ang espiritong unggoy, Diyos na general na nagbabantay sa tatlong mundo. Ang aking tadhana, panatilihing kontrolado ang hukuman ng langit at protektahan ang lahat ng nilalang. Ang pagkikita natin ay disenyo ng tadhana at hinihingi ng laro. Ngunit ang lahat ng mga araw at gabing iyon na magkasama ay tunay na lahat. Kaya mula nang makilala kita, hindi ako nakatakas sa tablero ng sansinukob. Ang mga pakana ng hukuman ng langit, ang mga disenyo ng tadhana, ang mga tanikala ng aking mga kababayan, at 2 buhay ng paalam, ay nakatakda na sa bato mula pa noong unang sandaling iyon. Akala ko dati, ang pagdurusa ay malas lang, at ang mga paalam ay mahihinang ugnayan lang. Ngunit ngayon naiintindihan ko, lahat ng mga pagkakataong wala akong pagpipilian ay mga sadyang galaw sa tablero ng sansinukob. Ang hukuman ng langit, ang naglagay ng mga tanikala, at ang tadhana ang naglatag ng daan. Tila binigyan nila tayo ng pagkakataong magkita. Ngunit sa totoo lang, ginamit lang nila tayo bilang mga piyon upang balansehin ang tatlong mundo sa isang laro para sa kapangyarihan. Ang tablero ay inilatag na noon pa. Lahat ng nangyari ay tadhana. Ngunit ngayon, hindi na tayo mga piyon na gagalawin ng iba. Ang tinatawag na tadhana ay isang dahilan lamang na ginagamit ng malalakas upang gapusin ang mahihina. Ang tinatawag na batas ng sansinukob ay sariling patakaran lamang ng hukuman ng langit. Susuwayin ko ang tadhana. Hahatiin ko ang 1,000 taong larong chess na ito. Wawasakin ko ang hindi makatarungang tadhana. Kasama kita. Itong 1,000 taong larong chess. Wawasakin natin ito ng sabay ngayon. Sa ngayon, ang natitirang puwersa ng hukuman ng langit ay umatras na lahat sa Empyrean Hall. Dahil sa pangunahing kapangyarihan ng siyam na langit, sila ang humahawak sa huling linya. Ngayong lumitaw na ang soberano, ang natitirang matataas na opisyal ng langit ay nagtipon na lahat. Tila makapangyarihan sila, ngunit ang kanilang moral ay gumuguho. Malakas sa labas, walang laman sa loob. Isang huling labanan na lang ang natitira at maaari nating ibagsak sila ng tuluyan. Ang ating hukbo ay may suporta ng mga tao. Pabor sa atin ng Agos. Ang ating mga sundalo ay nagkakaisa bilang isa. Hindi sila natatakot sa mapang-aping kapangyarihan ng soberano. Nakikiusap kami sa aming 2 komandante na ibigay ang utos. Payagan ninyo kaming umakyat sa langit ngayon at tapusin ang digmaang ito. Ang labanang ito ay hindi paghihimagsik. Ito ay pagtubos. Hindi ito para sa kapangyarihan, kundi upang sirain ang tadhana. Ang ating nilalabanan ay hindi ang batas ng sansinukob, kundi bulok na paniniil. Ang ating ibinabagsak ay hindi ang hukuman ng langit, kundi isang hindi makatarungang tadhana. Maghintay sa hudyat, lahat ng tropa, at tipunin ang inyong lakas. Para sa huling labanan, kailangan nating wasakin upang muling itayo. Wasakin upang itayong muli. Sasama ako sa ilang tauhan para bantayan ang likuran.
Sarah, sobra po tayong tinatamaan ng kalaban. Masyadong mabilis ang pagkaubos ng malaking array. Kung patuloy tayong lumalaban ng ganito, hindi na tayo magtatagal. Tayong mga taga-Tagaytay ng Sylvia ay nakulong sa isang bilangguan sa loob ng maraming henerasyon. Sa loob ng 500 taon, yumuko tayo at nagtiis. Hindi tayo lumaban, kahit isang beses. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon tayo ng pagkakataong sirain ang mga gapos at muling isilang. Sa likod natin ay ang pag-asa ng aking kapatid para sa huling laban na ito, ang hinaharap na kalayaan ng ating buong angkan, at ang bukang liwayway ng muling pagsilang para sa tatlong mundo. Wala na tayong urungan. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Soberano, bumagsak na po ang frontline. Nawasak na po ang morale. Hindi mapipigilan ang alyansa ng mga mortal. Wala nang pag-asa ang hukuman ng langit. Nagtataka po ako, Soberano, may paraan pa ba para baguhin ito? Hindi ko intensyon na pumunta rito at baguhin ang takbo. Ang hamak na hukuman ng langit na ito, ang 10,000 taong paghahari, ay hindi kailanman naging tunay kong layunin. Ang sinaunang relikya, ang malasutlang espiritual na enerhiya, ang mga espiritong unggoy at matsing, at ang alkimya ng langit, ito ang 4 na sinaunang puwersa na isinilang sa simula ng 3 mundo. Sila ay nagtutugma at nagkakansela sa isa't isa. Kapag nagkaisa, kaya nilang utusan ang pinagmulan ng batas ng sansinukob at puwersahang isulat muli ang tadhana ng langit at lupa. Ang aking 10,000 taong plano. Pagtatayo ng alay na espiritual na enerhiya, pagkontrol ng mga elixir, pagpapakasasa sa kasamaan ni Panginoong Malakor, pagpapaalipin sa mga Sylvian Fae, pagsasabuatan, laban sa espiritong unggoy, kata, at pagpapalusob ng mga digmaan sa 3 daigdig. Wala sa mga iyon ay para patatagin ang hukuman ng langit, kundi para tipunin ang 4 na sinaunang puwersa. Kaya, lahat ng digmaan, pag-aalipin, at sakripisyo ay ang laro ng ahedres na iyong inayos para tipunin ang 4 na puwersa. Totoong, ang batas ng sansinukob ay nagbigkis sa akin sa loob ng 10,000 taon. Pinipigilan ang aking autoridad, nililimitahan ang aking paglinang, at hindi ako kailanman pinayagang lampasan ang mga bansa sa 3 daigdig. Sa pamamagitan lamang ng pagtitipon ng 4 na sinaunang puwersa, pagsamsam sa sinaunang relikya, at pagsira sa pagkakakulong sa batas ng sansinukob, at sa pilitang isulat muli ang tadhana ng 3 daigdig, at paglaya mula sa mga alituntunin ng langit at lupa, saka ko makokontrol ang sansinukob. Hindi niya talaga layunin ang durugin ng rebelyon, kundi ang 4 na sinaunang puwersa na nasa loob natin. Isang laro ng ahedres, 10,000 taon nang hinahanda. Malapit na ang wakas. Kung gusto niyang nakawin ang tadhana at baguhin ang kapalaran, at kontrolin ang sansinukob ng mag-isa, kailangan niyang lampasan ang aming mga bangkay. Sa pagsasama ng 4 na puwersa at pinapaboran ng tadhana, ngayon ay aagawin ko ang sinaunang relikya, isulat muli ang batas ng sansinukob, at kontrolin ang sansinukob. Ang mga susunod sa akin ay uunlad, at ang mga sumasalungat sa akin ay mapapahamak. 10,000 taon na tanikala, puputulin ngayon, ang bulok na batas ng sansinukob, ibabagsak ngayon. Ang aking sapot ng gagamba ay aking patalim. Ang tapat kong puso ay aking lagari. Ang aking espada ay nakatutok sa 9 na langit. Diba? Para maitayo. Wasakin ang tanikala ng hukuman ng langit, palayain ang 3 mundo. Kayong mga paslit na muling nabuhay, paano ninyo nagawang ibagsak ang 10,000 taon na batas ng sansinukob at hamunin ang aking autoridad?
Ugnayan ng dalawang buhay, maliit na tadhana, wala silang iba kundi mga katawa-tawang piyesa sa aking ahedres. Ngayon, dudurugin ko ang lahat ng paglaban. Sakupin ang apat na sinaunang puwersa sa pamamagitan ng puwersa at baguhin ang anyo ng tatlong mundo. Huwag kang matakot. Kahit sunugin ko ang aking kaluluwa, hindi kita hahayaang harapin ang panganib na mag-isa. Sabay tayong dumating, kaya sabay din tayong lalaban. Paano nangahas ang isang personal na pag-iibigan ng dalawang buhay na sumalungat sa pinagmulan ng batas ng San Sinukob? Hindi ko ito papayagan. Itutumba natin ang mga lumang alituntunin. Babaguhin natin ang batas ng San Sinukob. Ang batas ng San Sinukob ay dapat protektahan ang lahat ng nilalang, hindi alipinin ang lahat ng bagay. Mula sa araw na ito, sisirain natin ang 10,000 taon na tanikala, aalisin ang mga di makatarungang lumang alituntunin, at ibabalik ang malayang sigla ng tatlong daigdig. Mula sa araw na ito, wala nang kataas-taasan ng hukuman ng langit, wala nang matigas na hierarkiya ng lipunan, tanging pinagsasaluhang espiritual na enerhiya, pagkakapantay-pantay para sa lahat, at tadhana na pinagsasaluhan ng lahat ng nilalang. Naubos ko na ang aking 10,000 taon na pakana. Ngunit napunta sa wala ang lahat. Sampung libong taong hinaing. Ngayon, magsisimula ang pagtutuos. Ang mga gumagawa ng masama ay parurusahan. Ang mga nagsisisi ay bibigyan ng bagong buhay. Simula ngayon, walang kawalang katarungan sa tatlong daigdig. Walang paghihirap para sa lahat ng nilalang. Simula ngayon, pantay ang lahat ng nilalang. Ang espiritual na enerhiya ay para sa lahat. Sabay tayong nabubuhay at humihinga. Ang batas ng kosmos ay hindi kailanman naging isang malamig na hanay ng mga patakaran. Sa halip, ito ang kapayapaan ng lahat ng nilalang. Simula ngayon, naway walang tunggalian sa tatlong daigdig. Walang paniniil, walang tanikala. Kapayapaan taon-taon. Ang lahat ng bagay ay sumusunod sa kanilang kalikasan. 500 taong unos. Ngayon, lahat ng tanikala ay inalis na. Simula ngayon, ang Tagaytay ng Sylvia ay hindi na makakaranas ng paghihirap mula sa mga alay at walang pagkakakulong. Mga taon ng kapayapaan, ang walang katapusang siklo ng buhay. Ang tatlong daigdig ay payapa na. Lahat ng nilalang ay payapa na. Tapos na ang ating misyon. Saan mo gustong pumunta pagkatapos nito? Ang kasaganaan ng mundo, ang kaluwalhatian ng siyam na langit. Wala sa mga iyon ang aking nais. Kung gusto mong makita ang mundo sa labas, sasamahan kita upang maranasan ang malawak na mundo. Kung mas gusto mo ang kapayapaan sa tinubuang lupa, sasamahan kita sa pagbabantay ng Tagaytay ng Sylvia. Ngayon, tapos na ang panahon ng kaguluhan. Na-renew na ang batas ng kosmos. Sa wakas, mailalapag ko na ang lahat ng responsibilidad ko, lahat ng tadhana ko, lahat ng pagkakakilanlan ko. Sira na lang. Sundin ko na lang ang puso ko. Ako rin. Dati, ako ang espiritong unggoy na Diyos na General, ang tagapagmana ng tadhana, ang tagapagligtas.
Ngayon, naalis na ang pasanin. Nalinis na ang artifact. Ako lang ang sarili ko. Yung naglalakbay sa buong mundo kasama mo lang, si Kael, na nananatili sa tabi mo taon-taon. Sige, puntahan mo ang malawak na mundo na pinangarap mo noong bata ka. Ako na ang bahala sa bahay. Sabay-sabay na magbabantay ang aking mga kababayan. Magkakaroon ng walang hanggang kapayapaan ang Tagaytay ng Sylvia. Wala kang dapat ipag-alala. Sa mga susunod na taon, naway maglakbay ka sa buong mundo at hindi ka makaranas ng taon ng lungkot at naway matupad ang lahat ng iyong hiling. Salamat, Elara, sa pagprotekta sa akin sa lahat ng mga taong ito. Salamat, mga kababayan ko, sa pananatili sa tabi ko. Mula ngayon, naway maging matatag at maunlad ang Tagaytay ng Sylvia. Kahit na mahal namin ni Kael ang malawak na mundo, tiyak na babalik kami sa aming bayan magpakailanman at mananatili sa tabi ng aming pamilya. Ligtas na paglalakbay, kapatid. Nangako akong maglalakbay kasama ka sa mga lupain ng tatlong mundo. Ngayon, sa wakas, tinutupad ko na ang pangakong iyon. Dati, hinangad ko ang mundo sa labas dahil ayaw kong magapos sa bilangguan. Ngayon, naglalakbay ako sa buong mundo. Ito ay upang makamit ang kaganapan sa buhay na ito